Huwag mo akong pakialaman. Umalis ka na. Magsalita ka pa ng kahit isang salita, mamamatay ka rito. Sabihin mo sa akin, sino ka? Hintayin mo ako, kahit gaano pa katagal. Hahanapin kita. Ano ang pangalan mo? Ang salitang iyon, kasama ng numerong 8. Bumao na ito sa aking mga buto, 8 taon. Hinintay ko siya sa loob ng buong 8 taon. Ate, ang kasal na ito. Labis kang nagrabyado rito, ate. Ang aking katawan ay palaging inuubo tuwing sasapit ang taglagas. Hindi ko ito kayang tiisin. Noong nakaraang buwan, buong hapon kang tumatakbo para lang magpalipad ng saranggola. Rinig na rinig ko ang tawa mo kahit mula sa kabila ng pader. Saan naman nanggaling ang ubong iyan? Kahit na sabihing isang bitag ang lugar na iyon, kailangan pa rin itong punan ng isang tao. Malawak ang mundo, mamuhay na lang tayo ng kani-kanya. Mag-ingat ka palagi, ate. Wan-ning, tinandaan ko ang bawat salitang sinabi mo ngayon. Walang kahit isang salita akong kalilimutan. Go Wan-ning, akala mo ba ay nagpapakamatay lang ako? Pero hindi mo maiisip na ang tiwangwang na lupang inayawan ninyo ay ang aking minahan ng ginto. Sisingilin ko kayo sa lahat ng ito, paisa-isa, sa tamang panahon. Napakaliit ng bukal na ito. Napakahina ng espiritual na enerhiya katatapos lang mabuo ng marka. Mababaw pa ang pundasyon. Pero sapat na ito. Katawan ng bukal, ano iyon? Iyan ang hindi ko pa nalalaman. Ang markang iyon sa katawan ng bukal. Diyan nakatago ang bagay na ipinalit ng aking lolo sa kanyang sariling buhay. 3 araw na niyanig ang karwahe. Nang pumasok kami sa bayan sa hangganan. Pagkahawi ng kurtina ng karwahe, 2 balutan lang ang nakita. Nasaan ang damit pangkasal? Ang suot niya ngayon, nagluluwagan na nga ang mga tahi. Damit pangkasal ba ang tawag dito? Ayaw sumama ng tunay na anak na babae. Kaya nagpadala na lang sila ng anak sa labas para pamalit. Ano pa ba ang aasahan mo? Ang pinakawalang halaga sa pamilya ang siyang itinapon sa bitag na ito. Sinong tinatawag mong walang halaga? Kung may halaga ba ako o wala, hindi isang kutsero ang magpapasya niyan. Palalampasin ko muna ang sinabi mong iyan ngayon. Huwag ka munang magsalita ng tapos. Ang labanan dito ay para lamang sa mga marangal na anak. Anong karapatan mong tumayo rito? Dahil pumunta ako rito habang ang iba ay ayaw at hindi man lang ng ahas. Nakatayo ako rito ngayon. Galing ka lang sa pamilya ng mga ngalakal, kaya matuto kang lumugar. Huwag mong akalaing napakahalaga mong tao. Inatake na naman siya ng misteryosong sakit. Bilis, magtawag kayo ng manggagamot. Ipiit ang dila niya at itagilid ang ulo. Huwag mong hayaang malunok niya ang dila niya. Ikaw, hindi ba tanak ka lang ng isang hamak na mga ngalakal? Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Wala nga akong alam. Pero hindi ko kayang makitang may mamamatay sa harap ko. Sandali, kahanga-hanga ang iyong kakayahan, binibining go. Ako si manggagamot na Cheng mula sa Huichun Hall sa kanlurang bahagi ng bayan. Ang misteryosong sakit na kumakalat sa bayang ito. Gaano katagal mo na ba itong pinag-aaralan, manggagamot na Cheng? Mahigit kalahating taon na. Ngunit wala pa rin kahit anong pag-unlad. Binibini, nung nasa kabisera ka. Nag-aral ka rin ba ng medisina? Kanina, udyok lang iyon ng mabilis na pag-iisip dahil sa kaba. Sa bagay, may punto ka. Kung ganoon, magpahinga muna kayo, binibini. Isang pirasong usbong ng halamang gamot lang, napigilan na agad ang misteryosong sakit. Sino ba talaga siya? Bata, natatandaan mo pa ba ang kamay na hinawakan ko noon? Pinaghintay kita ng 8 taon. Ngayong araw naman, ako na ang hahanap sa iyo. Nangingisay na naman ang senyorito. Bilis, tawagin ang manggagamot. Ano? Tumirik na ang mga mata ng senyorito. Nangingitim na ang mukha niya. Diyos ko. Seniora, nawawalan na siya ng pulso. Ginawa na po namin ang lahat ng aming makakaya. Kayong 3, ilang dekada na kayong nanggagamot ng may sakit. Pero kahit isang tao lang, hindi nyo man lang may salba. Sumampung na ang sakit na ito noong nakaraang taon. Bahagya lang natin itong nakontrol noon. Bilis, ipatawag si manggagamot na Cheng ngayon din. Kailangan natin ng halamang kiyeking. Ngunit 20 taon nang naglaho ang halamang gamot na iyan. Wala na tayong magagawa para iligtas siya. Ihanda nyo na ang kanyang huling hantungan. 20 taong gulang pa lamang siya. 20 taon pa lang siya. Bigyan ninyo ako ng 3 araw. Anong sinabi mo? Sa loob ng 3 araw, kaya ko siyang iligtas. Sino ba siya? Isang anak ng mga ngalakal, marunong sa medisina. Binibini, nauunawaan ko ang iyong mabuting layunin. Pero maging ako ay walang magawa sa karamdamang ito. Ano ang batayan mo para sabihin kaya mo siyang iligtas sa loob ng 3 araw? Dahil hindi nyo siya kayang iligtas. Kahit ang 3 buwan yan, nagdamag na siyang sinubukang gamutin pero walang nagawa. At nang dumating si Dr. Cheng, ganoon pa rin. Malubha na ang kalagayan niya. Anong mawawala sa inyo kung papayagan nyo akong sumubok? Paano kung ano
paanong-paano kung hindi siya gagamutin ngayon, ganoon din naman ang kahahantungan niya. Dr. Cheng, kwentahin mo, alin ang mas praktikal? Ikaw. Kaya mo ba talaga siyang iligtas? Kung ganoon, kailangan ko ang tigang na lupa sa likod bahay sa loob ng 3 araw. Hingalong-hingalo na ang senyorito. Tapos magtatanim ka lang, 20 taon nang naglaho ang 7 dahon. Walang sino man sa buong mundo ang makakapagpatubo niyan. Kaya ko. Pagkalipas ng 3 araw, ang lupang ito ang magsasalita para sa akin. Kapag hindi ko siya nailigtas, iaalay ko ang aking buhay sa si Shengji para sa'yo. Mayroon nga ba talagang 7 dahon? Mababaw pa ang ugat nito, mamamatay kapag inilipat. Kailangan gumamit ng buto. Kumuha ng 2 buto mula sa mismong halaman para may reserba pa. Itaya na ang lahat. Tama na. 3 araw. Hahayaan kong ang tigang na lupang ito ang magsalita para sa akin. Hingalo na ang senyorito, tapos nagtatanim siya. May sira ba ang ulo niya? Walang kahit anong tutubo riyan sa loob ng 3 araw. Tingnan natin kung paano niya ito pananagutan. Matapos ang unang araw, walang kahit anong pagbabago sa lupa. Isang hibla lang ng damo. Mas mabilis pang tumubo ang mga ligaw na damo sa amin kaysa rito. HMPH, magpapatubo raw ng extinct na gamot sa loob ng 3 araw. Bakit hindi na lang niya sabihing magpapatubo siya ng ginto sa loob ng 3 araw? Kahapon, tuyot na tuyot pa at tila patay ang lupang ito. Pero ngayon, tila binihisan ng bagong anyo. Mga tao, pumarito kayo, bilis. Tumubo na ang 7 dahon. Ito ang 7 dahon. Imposible, 20 taon nang naglaho iyan. Tingnan mo nang mabuti, hindi ako nagkakamali. Ina. Noong araw na pumasok ako sa pintuang ito, may mga nagsabing ako ay isang asawang walang nagmamahal. At may nagsabi ring wala akong kwenta. Yumuko ako at tinawag ko siyang ina, hindi dahil mahina ako, kundi dahil pinalaki akong may magandang asal. Pero ang lahat ng doktor sa silid na ito, ang 3 tinitingalang manggagamot at ang tanyag na Dr. Cheng. Lahat sila ay nagsabing wala ng pag-asa at dapat nang ihanda ang burol. Ako, mula sa lupang tigang na ayaw nyo man lang tingnan, ang nagpalago at nagpatubo ng gamot doon. Ako ang sumagip sa buhay na ito na binitawan na ng lahat at muling nagpanumbalik nito. Simula ngayon. Kung kaninong buhay ang mahalaga sa lungsod na ito, kung sinong buhay ang dapat iligtas, hindi na ibabe sa kanilang katayuan, kundi sa aking gamot. Salamat. Ang likod na iyon. Ang estilo ng pakikipaglaban na iyon. Kamukang kamukha ng taong naglaho sa dulo ng eskinita 8 taon na ang nakararaan. Ang asawa ko ay ang ikatlong ginoo ng pamilyang Lo. Mula nang pumasok ako sa pamamahay na ito, hindi pa siya nakabababa sa kanyang higaan. Iniligtas ko ang kanyang buhay. Pero kahit isang salita, hindi pa siya nakikipag-usap sa akin. Panginoon, ano po ang gagawin natin sa babaeng ito? Huwag kang magmadali. Kahit gaano pa siya kahalaga, baka hindi niya makayanan ang mga susunod na mangyayari. Tingnan muna natin kung ano pa ang kaya niyang gawin. General, ang bagong dating na batang ginang. Nagawa nga niyang patubuin ang halamang kihiking. Nakita mo ba ito ng sarili mong mga mata? Pero 20 taon nang naglaho ang halamang iyon. Paano niya? Hindi ang kung paano niya ito pinatubo ang dapat mong itanong, kundi kung bakit sa gitna ng mahiwagang sakit na mahigit kalahating taon nang nagpapahirap sa atin. At walang doktor sa buong lungsod ang makagamot dito. Ang isang babaeng basta na lamang ipinadala ng pamilyang Go para maging asawa, ay may lakas ng loob na humingi ng 3 araw sa unang araw pa lamang niya rito. Maliban na lamang kung matagal na niyang alam kung anong gamot ang makapagpapagaling dito. Ang paraan ng kanyang paghahanda ng gamot ay kamukang kamukha ng sa isang tao. Kilala niyo po ba siya, General? Ipag-utos na dodoblehin ang mga lihim na bantay sa paligid ng taniman ng gamot sa likod bahay. Bakit po, General? Ang lupang iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa pader ng lungsod na ito. Ang mga gamot sa buong bayan, inamag lahat sa loob lang ng isang gabi. Hindi naman umulan. Paanong naging ganito ito? Masyadong mahalumigmig dito sa hangganang bayan. Hindi talaga tumatagal ang mga gamot dito. Umatake pa rin ang kakaibang sakit. Sira na ang lahat ng gamot. Ano na ang gagamitin natin para magligtas ng tao? Manggagamot, kapag wala pa rin gamot, hindi na makakaligtas ang ama ko. 3 araw na ang nakalipas noong pitasin ito. 3 araw na, pero parang copy-pitas lang. Ang gamot ng iba, madaling masira. Pero ang akin, hindi nasa Ira. Kapag nagkaubusan ng supply sa buong bayan, handa kong ibigay kahit gaano karami ang kailanganin mo. HMPH,
Ano pang tinititigan mo riyan? May naghihintay na mailigtas ang buhay. Ang basket mo ng mga gamot na pampaligtas buhay ay mas mabisa pa kaysa sa 100 salita ko. Simula sa araw na iyon, kapag nagkaubusan ng gamot sa buong bayan, iisa na lang ang pinagkukunan. Kaya ba ni manggagamot Cheng ng Hui Chuntang na gamutin ang sakit na ito? Kung hindi niya kaya, wala nang iba pang manggagamot sa buong bayan ang makakagamot nito. Anong ibig mong sabihin na hindi kayang gamutin? Ibuhat niyo siya at sumunod kayo sa akin. Kaya mo pa bang magbuhat ng tao sa lagay mong yan? One Air. Magkano, hindi matutumbasan ng pera ang buhay ng tiyo mo. Pasensya na, nakasanayan ko na kasi sa magulong mundong ito na pera agad ang iharap. Ilang taon na akong naglalakbay kung saan-saan, at wala akong pinagkakautangan ng loob kahit kanino. Ngayong araw lang ako natalo sa kamay ng isang magsasaka. Ako si Suwan. Utang ko sa iyo ang buhay kong ito, Gu Jiaoning. Magsabi ka lang kung kailangan mo ako, kahit kailan. Eksakto, dahil may mga tao sa bayan na ayaw akong patahimikin. May nagmamanman sa aking pinakamahalagang taniman ng mga gamot. Sinira na rin nila ang bakod ko ng isang beses. Tulungan mo akong bantayan ang lupang ito. Ang lakas ng loob nilang tapakan ang taniman mo. Ang lakas ng loob nila, sige. Ngayong gabi, aabangan ko ang nagmamanman na iyon. Kapag bumalik pa sila, sisiguraduhin kung hindi na sila makakaalis ng buhay. May pumasok dito. Dalawang tao sila, mabibigat ang mga yapak, mga siga na sanay sa mabibigat na trabaho. Sino ang gumawa nito? Mukhang ang Sam Ira mismo ang bumalik para ayusin ito. Hindi lang ito ang unang beses. Noong isang araw, may mga maton na ng gulo rito. Pero kinabukasan, bigla na lang silang nawala. Kahapon naman, nabara ang agusan ng Yunshui. Pero kusang lumuwag ang puso nito. Sa tuwing gusto nating maghanap ng pahiwatig, palaging nabubura ang lahat ng walang naiiwang bakas. Ayaw ng taong ito na malaman mo kung sino siya. Napakabilis at napakalinis niyang kumilos. Hindi siya ordinaryong tao. Sino ba talaga ang taong ito? Ano namang pakialam natin kung sino siya? Basta hindi siya nandito para saktan ka. Pinoprotektahan ka na nga ng palihim, nagrereklamo ka pa. Binibining Go, 20 taon nang naglaho ang halamang Chiyeching. Saan mo nakuha ang mga binhi ng gamot na iyan? Pinamana ito sa akin ng lolo ko sa ina. Anong uri ng tao ang lolo mo sa ina? May ranggo ba siya bilang manggagamot? Manggagamot na Joe, ang mga gamot sa iyong batika. Hindi ba't nasira na naman ang isang balto nito kagabi? Dalawa ang pagpipilian mo ngayon. Una, tumayo ka riyan at mag-imbestiga. At kapag natapos mo ng alamin ang pinagmulan ng mga binhi ko, baka patay na ang mga taong naghihintay ng gamot sa timog ng lungsod. Pangalawa, kunin mo ang gamot ko para iligtas sila. Ang tungkol naman sa pinagmulan nito, pag-usapan na lang natin mamaya. Alin ang pipiliin mo? Hahayaan na lang ba natin siyang umalis dala ang gamot? Halata sa tono ng pananalita niya na ikaw ang pinupuntirya niya. Nang kunin niya ang gamot, may utang na loob na siya sa akin. Sa susunod na subukan niyang questionin ako, kailangan muna niyang isipin kung kanino galing ang hawak niyang gamot. Ibang klase ka talaga. Hindi ito panlilin lang. Hinahayaan ko lang na ang katotohanan ng magsalita para sa atin. Mabisa nga ang gamot ni Binibining Go. Pero ang isang bagay na 20 taon nang naglaho ay biglang sumulpot sa loob ng isang gabi. Kung makakarating ito sa kabisera, ano kaya ang iisipin ng mga nakatataas? Hindi sa pinagdududahan ko siya. Pero kung sakaling dumating ang araw na magkaroon ng investigasyon, ang mga taong gumamit ng gamot niya ay tiyak na madadami din. Para makasiguro, mas mabuting maging mapagmatsyag tayo. Manggagamot Cheng, kaninong gamot ba ang tinutukoy ninyo? Ang paggamit ng gamot na yan ay nagpapahina sa atay at dugo. Sino naman ang binibining ito? Basta ko lang naman nabanggit yon. Basta lang, buhay ng aking tiyuhin ang nakataya rito. Ang gamot ni Binibining Go ang umagaw sa buhay niya mula sa kamatayan. Sinasabi mong nakakasama sa atay at dugo ang kanyang gamot. Kung ganoon, bakit hindi ka magsumbong sa kabisera? Sasamahan kita upang makita natin kung paniniwalaan ba ng pamahalaan ang gamot na nagpapanumbalik ng buhay. O ang dila mong mapanira. Napakatapang mo namang Binibini. Alis na ako. Sinubukan tayong bitagin sa kalye ng Cheng na yan, kaya sinagot ko siya ng harapan. Bakit mo pa siya pinatulan? Inaapi na niya tayo ng harap-harapan. Ang gusto lang niya ay ang mawalan ka ng pasensya. Kapag nagpadala ka sa galit, magmumukha kang may tinatago at nagtatanggol lang ng walang katwiran. Kaya niyang takutin si Manggagamot Joe, pero hindi ang mahigit 10 pamilya sa timog ng lungsod, na naghihintay na mailigtas ang kanilang buhay. Kung kanino manggamot ang epektibo, alam ng mga mamamayan yan ng higit sa sinuman. Ang mga salitang binibigkas ay madaling tanggihan ng hangin. Pero ang katotohanang iniligtas ko ang kanilang buhay, ay hindi kailanman mabubura.
At tungkol naman sa Cheng na yan, habang iniisip ko, lalong may kakaiba akong nararamdaman. Ang mga sinabi niya ngayon ay hindi mukhang biglaan lang. Bahagi yon ng isang plano, upang harangan muna ang iyong landas. Oo nga, pero bakit kanya gustong harangan? Ilang araw ka pa lang dito sa Bayan Cheng. Ano naman ang naging hadlang sa kanya? Mahigit kalahating taon nang nanalasa ang kakaibang sakit sa bayang ito, at pinag-aaralan na ito ni Cheng Shi ng mahigit kalahating taon. Kung talagang gusto niya itong lunasan, sapat na ba ang panahong iyon? Isang manggagamot na 7 taon nang nanggagamot, pero kahit kaunting bakas ng kakaibang sakit ay hindi mahanap. Maniniwala ka ba sa kanya? 7 taon na siya rito sa Bayan Cheng. 3 taon na mula nang pumanaw ang aking ama, at mahigit kalahating taon nang nanalasa ang kakaibang sakit. Kapag pinag-ugnay mo ang 3 panahong ito, lahat ng yan ay nagkataon sa kanya. Tulungan mo akong imbestigahan ang tungkol sa aking ama. Ako na ang magbabantay sa kanlurang bahagi ng lungsod para sa iyo. Kung sino man ang muli niyang lapitan. At kung ano man ang sabihin nila, walang makakalusot kahit isang salita. Sige, ikaw ang magbantay sa kanya, ako naman ang bahala sa gamot. Hayaan mong sirain niya ang sarili niyang daan. Ako naman ay tatahak sa sarili kong landas. Ang ama kong si Su Yuanshan ay naging general ng Tanggulan. Ngunit 3 taon nang nakalipas, pinaratangan siya ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Pinuksa ang buong sambahayan namin. Wala ako sa bahay noon kaya nakaligtas ako sa kamatayan. Mula noon, naglingkod ako bilang tagabantay ng mga kargamento at naglakbay sa iba't ibang dako, para lang alamin ang isang katotohanan. Kung paano ba talaga nakipagsabuatan ng aking ama sa kaaway, nasaan ang mga ebidensya, at kung sino ang nagsumite ng liham ng sumbong laban sa kanya. 3 taon na ang nakalipas, ngunit wala pa rin akong mahanap kahit isang pirasong impormasyon. Seliado ang lahat ng opisyal na record. Ang mga nakakaalam o humawak sa kaso ay patay na, o kaya naman ay inilipat na ng destino. Parang may sumadyang maglinis ng lahat ng ebidensya ng maaga. Huwag mong sasabihin ang mga bagay na ito sa kahit kanino. Hanggat wala pa tayong hawak na matibay na ebidensya, mabuting tao pa rin siya sa paningin ng iba. Tingnan natin kung sino ang unang sasuko. Tiyak na siya yon. Dahil ang tanging sandata niya ay ang kanyang bibig, at ang hawak ko naman ay ang gamot. Kung nakuha na ang lupain ng bulwagan ng Huichun, itago mo muna ito at huwag mong ipapaalam sa kahit kanino. Masusunod, ang babaeng Su na iyon. Anak pala ni Su Yuanshan. Tungkol sa kaso ng pagtataksil ni Su Yuanshan noon, hindi masamang bagay kung may isa pang naghahanap ng katotohanan. Doblehin ang mga tauhan sa kasong dapat lutesin. Huwag mong iurong si Guo Jiaoning. Mas papalapit ka na ng papalapit sa katotohanan. Ngunit ang pinakamapanganib na hakbang ay hindi pa sa ngayon. Nalasan si General Guo Zining. Nangingitim ang buong katawan niya. Hindi pa ito kailanman nakikita ng mga doktor sa kampo. Nasaan siya? Maging ang lahat ng mga manggagamot sa palasyo ay napapailing na lamang. Maging ang batang ginang ay hindi malaman ang dahilan. Napakagulo ng kanyang pulso, huwag kang magsalita. Ang pangunahing sangkap ng laso na ito ay kihiking. Hindi ba't isang gamot na nigel iligtas buhay ang kihiking? Paano ito naging lason? May isang pambihirang halamang gamot na tinatawag na Ching Simon. Hindi ito nakakalason kung mag-isa lang. Pero kapag hinaluan ito ng kihiking, nagiging matinding lason ito. Gaya rin ng dahon ng kihiking. 20 taon na ang nakalipas na maglaho ang mga ito. Ang taong makakakuha ng lasong ito ay tiyak na eksperto sa paggawa nito. Hindi ito aksidente. Sadyang may naglason sa kanya. Para malunasan ang lason, kailangan pa rin gamitin ang kiyaking. Ngunit ganap na magkaiba ang paraan ng paghahanda nito. Kukuha muna ako ng halamang gamot. Manatili ka rito sa tabi niya. Huwag mo siyang gagalawin. Huwag mo siyang bibigyan ng kahit na ano. 20 taon nang naglaho ang kiyaking. At 20 taon na rin nang maglaho ang Ching Simon. Saan naman kaya nanggaling ang mga ito? Eksakto ang tanong mo. Ang taong makakakuha ng Ching Simon at nakakaalam sa katangian nito ay iilan lamang sa buong bayan. Ngunit wala tayong patunay. Huwag muna yan, ang mahalaga ay mailigtas muna natin siya. Masyado ng malalim ang lason sa katawan niya. Kailangan siyang gamutin gamit ang mga karayom sa kanyang mga ugat. Ang hugis ng pilat na ito. At ang pwesto nito. Eksaktong-eksakto sa kamay ng batang lalaki noong 8 taon na ang nakalipas. Walang kaibahan. Guo Jiaoning, anong nangyari? Ayos lang ba siya? General Lu, nalason ka. Kakaligtas lang sa'yo. Maraming salamat. Salamat para saan? Ang buhay mo ngayon ay utang mo sa akin. Kaya sa susunod, kung may magsabi mang ginagamit ng kita para umangat, General Lu, ipaalala mo sa kanila kung sino talaga ang nagligtas sa kung sino. Guo Jiaoning.
Nakita mo nung tinutusukan kita ng karayom. Nangangatog ang mga kamay mo, ngunit hindi mo ako kinilala. Natatakot kang kilalanin ako. Ayos lang. Hindi pa ito ang tamang panahon. Kapag dumating ang araw na ako mismo ang kumaladkad sa salarin na nagpasimula ng sunog, ako mismo ang haharap sa iyo. May matandang herbalista sa silangang bahagi ng bayan. Kalahating buwan na siyang may sakit, pabalik-balik ang kanyang karamdaman. Ilang beses ko na siyang sinuri, pero hindi pa rin ako sigurado sa aking diagnosis. Kaya naisa na kitang anyayahan, binibini, para sama-sama natin siyang suriin. Mas mabuti na ang dalawang nag-iisip kaysa sa isa lang. 7 taon na kayong nanggagamot, Dr. Cheng. Anong sakit pa ba ang hindi nyo pa nakikita? Kailangan nyo pa ba talaga ang tulong ko? Matapos ang krisis noong Hulyo, alam na ng buong bayan kung gaano kahusay ang kakayahan mo sa panggagamot. Ang paghingi ng tulong sa isang eksperto ay para na rin sa ikabubuti ng pasyente. Tara na, naniniwala ka ba sa kanya o hindi? Pero kung personal niya akong inanyayahan at hindi ako sumama, baka kumalat ang balita na nagmamataas ako at hinahayaan ko lang mamatay ang pasyente. Dapat maging magaan ang iyong kamay. Ilang araw ko ring pinag-isipan ng resetang ito. Tingnan mo nga, binibini, kung maayos ba. Wala akong tutol sa unang 4 na sangkap, pero ang huling sangkap ay nangangailangan ng 3 chen. Seryoso ba kayo, Dr. Cheng? Bakit? May problema ba sa paggamit ng 3 chen? Dahil sa nanghihinang katawan ng pasyente, hindi ito panggagamot, kundi pagpapabilis ng kanyang kamatayan. Pagpapabilis ng kamatayan, tumpak ang sinabi mo, binibini. Masyadong matindi ang lamig sa katawan ng pasyenteng ito, at kung hindi gagamitan ng malakas na gamot, hindi natin makokontrol ang kanyang pulso. Ngunit ang kanyang mahinang katawan ay talagang pagod at tuyot na ang lakas. Kung magdadagdag pa ng 3 chen, hindi nito mapapawi ang lamig, kundi kikit na nito ang huli niyang hininga. Hindi dapat sumobra sa takda ang sukat ng gamot na ito. 7 taon na kayong nanggagamot, Dr. Cheng, imposibleng hindi nyo ito alam. Tama ang sinabi mo, binibini. Kapabayaan ko ito. Masyadong marami akong sinuring pasyente nitong mga nakaraang araw. Kaya nagkamali ako ng tingin. Nagkamali ng tingin, napakaayos at eksaktong-eksakto ang sukat ng unang 4 na sangkap sa iyong race eta. Walang labis, walang kulang. Ngunit bakit ang huling sangkap ay biglang naging triple ang sukat? Hindi ito mukhang simpleng pagkakamali ng tingin. Mukhang sinadya mo talaga ito. Nagkakamali ka ng hinala, binibini. Pero ang katotohanang napansin mo agad ito. Malinaw na mas magaling ka sa akin sa panggagamot. Ipaubaya na natin sa binibini ang pagre-reseta sa pasyenteng ito. Walang nagtangkang sumire sa aming pakitang tao. Ngunit alam naman ng bawat isa ang katotohanan. Kung gayon, hindi na ako magpapakundangan. Napakahusay nga ng kakayahan mo sa panggagamot, binibini. Ngunit may isang bagay akong gustong ipaalala sa iyo, binibini. Dito sa Bayan Cheng, iginagalang ang mga marunong manggamot. Ngunit ang mga taong masyadong magaling manggamot ay madaling nagpapawala ng tulog sa iba. Nagpapaalala ba kayo sa akin, Dr. Cheng, o nagbabanta? Paalala lamang. Isang paalala para sa kabutihan mo. Kung ganoon, mayroon din akong gustong ipaalala sa inyo, Dr. Cheng. Mag-ingat po kayo kapag sumusulat ng race eta. Sa susunod na magkamali kayo muli, maaaring hindi lahat ay magiging tulad ko. Naiiwan lang ang race eta sa ibabaw ng lamesa. Sinusubukan niya ang aking kakayahan. At nalaman ko rin kung hanggang saan ang kaya niya. Sa bayang ito, ang nakangiting mukhang iyan ang pinakadapat kong pag-ingatan. Ilang araw ka palang nakatapak dito. Ngunit kung saan-saan ka na nagpapakita sa buong bayan. Sinabi ko nang huwag kang aalis ng walang bangka. Pasyente ko po siya. Kahit ang mga pasyenteng inanyayahan ni Dr. Cheng ay hindi mo dapat pakialaman. Tama na, iniligtas niya ang buhay ko. Siya ang magpapagaling sa sakit ng bayang ito. Sino mang magpakita ng pawalang galang sa kanya, ay parang ako na rin ang binabastos. Hindi pa lubos na gumagaling ang iyong katawan, kaya huwag kang masyadong tumayo riyan sa may hangin. Maraming salamat. Iniligtas mo ang buhay ko, kaya poprotektahan ko ang mga tao mo. Patas na tayo. Sabi niya, patas na kami. Ngunit may mga atraso, na tila hindi pa rin nababayaran simula pa noong 8 taon ang nakalipas. Nais ko pong magtayo ng pagawaan ng gamot sa kanlurang bahagi ng bayan. Masyadong maliit ang espasyo rito sa mansiyon. Hindi sapat para tustusan ang pangangailangan ng buong bayan. May bakanteng lupain sa kanlurang bahagi ng bayan na walang gumagamit. Gagawin ko itong taniman ng mga halamang gamot, at magtatayo rin ako roon ng pagawaan ng gamot para sa pagpapakonsulta at paghahanda ng mga lunas. Hindi ko kakailanganin ng kahit isang barya ng pilak mula sa mansiyon. Bahala ka.
Pero tandaan mo, kapag may nangyaring masama, huwag mong sasabihing tao ka ng mans iyon ng general. Hindi po iyon mangyayari. Kapag pinalawak mo na itong taniman mo ng mga halamang gamot, may mga tao sa bayan na hindi lang basta mauupo at manunood. Kailangang ihatid ang mga paninda sa timog at hilaga ng bayan. Hindi mo kakayaning asikasuhin yan ng mag-isa. Kaya kapag kumita ka na dito sa paggawaan ng gamot, hindi kayo mababawasan kahit isang sentimo. Mabuti naman kung ganoon. Ako na ang baalang bumiyahe. Lahat ng lumapit sa akin para magpagamot, ginamo ko. Pero kung ako lang mag-isa ang magtatanim, para sa libo-libong mamamayan dito, kailan ko pa ito matatapos? Tuturuan ko kayong magtanim. Senyorita, mas maraming bato kaysa lupa sa lupain ng ating bayan. Ano man ang itanim, siguradong mamamatay lang. Tingnan ninyong mabuti. Iyan ang mahiwagang bukal mula sa aking sariling dimensyon, na hinaluan ko ng karaniwang tubig mula sa balon. Ang lupang ito, 10 taon nang hindi nabubungkal. Bakit biglang lamambat? Patuloy kayong manood. Sandali lang. May kakaiba sa tubig mong yan. Kung karaniwang tubig ang ididilig, hindi mag-iiba ang kulay ng lupa. Hindi agad sisibol ang mga buto sa loob lang ng ilang minuto. Kung hindi ito itim na mahika, ano ito? May punto nga naman siya. Paano kung galing nga ito sa masamang kapangyarihan? Pwede bang kainin ng mga tatubori yan? Lakas loob ba ninyong gagamitin ang tubig niyang hindi alam kung saan galing para idilig sa inyong mga lupa? Paano kung magkasakit kayo kapag kinain ninyo yan? Ginoong Jao. Sinasabi mong itim na mahika ang tubig ko. Sige, pumili ka ng lupang gagamitin. Idilig mo ang tubig balon mo, at ididilig ko naman ang sa akin. Itatanim natin ang parehong buto sa parehong oras. Pagkaraan ng 7 araw, tingnan natin kung kanino ang sisibol at kung kanino ang hindi. Kayo na mismo ang makakakita. Takot, sinong matatakot? Iyang lupa sa tabi mo, ako ang gagamit niyan. Ginoong Jao, kapag natalo ka, sa harap ng buong bayan, bawiin mo ang sinabi mong itim na mahika ito. Lalaban ka ba? Lalaban ako. Ayan, napasibol ko na namang muli ang lahat ng mga punla para sa'yo. Samantalang sa kaliwa, kahit isang damo ay walang tumubo noon. Nakalipas na ang 7 araw. Ngayong nakita mo na ang buong nangyari, babawiin mo ba ang sinabi mo? Oo na, binabawi ko na, sige na. Hahaha, naniniwala na ako sa'yo, binibini. Kung ako rin lang, bibigyan kita ng isa, kukuha rin ako ng isa. Sa loob lang ng isang gabi, ang tuyot at kulay abong lupa ay naging lant iyan. Hindi lang ito basta naging makulay. Mas matataba pa ang mga labanos na itinanim ko ngayon kumpara noong nakaraang taon. Gu Jiaoning. Gusto mo ba talagang tamnan ang bawat sulok ng buong lungsod na ito? Hindi lang simpleng lunas sa sakit ng lungsod na ito ang nais ko. Gusto kong bigyan ng lungsod na ito ng sarili nitong paraan para mabuhay. Napakalakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Kung malakas man ang loob ko o hindi, malalaman na lang natin kapag sumibol na ang mga pananim sa lupa. Narito ang biyenan mo. Ina, bakit po kayo naparito? Bumalik na naman ang sakit ng anak ko. Pabalik-balik ang sakit niya, kaya hindi ako nakatulog buong magdamag. Tiningnan na siya ng mga manggagamot. At sinabing kailangan niya ng pangmatagalang gamutan. Ngunit hindi kayang labanan ng bahay na iyon ang kanyang sakit. Maaari mo ba siyang muling tingnan? Napakabigat pakinggan ng mga salitang iyon na nagmula mismo sa kanya. Sige, titingnan ko siya. Hindi ka man lang ba magtatanong ng iba pa? Dati kong sinabi sa iyo na manatili ka sa iyong kinalalagyan at huwag nang maghangad ng mas mataas. Ina, gagamutin ko siya. Walang pinipiling antas ng pamumuhay ang karamdaman. Kahit na may mga taong humamak sa akin noon at nagsabing hindi ako karapat dapat pumasok sa pintuang ito. Kapag may nagkasakit, gagamutin ko pa rin sila ng walang pag-aalinlangan. Halika na, mas mabilis nating masuri. Mas madali siyang gagaling. Mas lalo lang nating mapapamahal sa gamot kapag pinatagal pa natin. Ang naging mukha niya kanina. Pasensya na, pero wala akong ganyang kahaba na pasensya. Nakalimutan mo na ba kung paano kanya hinamak at pinahiya noon? Hindi ko nakalimutan, pero ang buhay ng anak niya ang iniligtas ko. Alam na niya sa kanyang sarili ang tungkol sa utang na loob na ito. Hindi ko na kailangang ipaalala pa yon sa kanya. Siya na mismo ang makakapag-isip nyun. Medyo tuso ka rin pala. Hindi ito katustuhan, hinahayaan ko lang na ang katotohanan ng magsalita para sa akin. Dapat madalas kang bumisita rito.
Sikat na sikat ngayon si Guo Wanning sa kabisera. Kabi-kabila ang pagdalo niya sa mga pagtitipon para ipagmalaki ang kanyang kagandahang asal. Sinasabing napakalapit niya sa ilang makapangyarihang pamilya doon. Ang isa sa kanila ay may kinalaman sa supply ng rasyon ng hukbo sa hangganan. Anong ibig mong sabihin? Ang kasal na ito. Sa simula, ang kasunduan talaga ay ipakasal ang tunay na anak na babae ng pamilya doon sa hangganan. Alam naman ng lahat na mahirap at miserable ang buhay sa hangganan. Pero nakapagtatakang natuloy pa rin ang kasunduan sa kasal na ito. Kung iisipin mo sa kabilang banda, may taong ayaw talagang ipakasal ang tunay na anak na babae rito. Dahil kapag ang tunay na anak na babae ay napunta sa hangganan at nakipag-alyansa sa pamilya Lo, magiging malaking banta yon sa ilang partikular na tao. Kaya naman tinanggihan ni Wanning ang kasal na yon. At ikaw ang ipinalit sa kanya. Isang hamak na anak ng mga ngalakal na gaya mo. Para sa kanila, wala kang anumang halaga. Itinulak ka lang nila sa patibong para maging asawa rito. Dahil alam nilang walang sino mang mag-aalala sa'yo. Ginamit lang pala nila akong piyesa sa laro nila. Pero hindi inaasahan ng nagpapatakbo ng laro, na ang piyesang ito ay may sarili palang isip at kusang kikilos. Sino ang pinaghihinalaan mong nagpapatakbo ng larong ito? Ang lahat ng nangyayari sa bayang ito. Ang kakaibang sakit, ang pagkalason, at ang kasal na ito. Subukan mong pag-ugnay-ugnayin ang mga pangyayari. 7 taon nang narito si Cheng Shi. 3 taon na ang nakalilipas mula nang mapahamak ang ama mo. Mahigit 6 na buwan nang nananalasa ang kakaibang sakit pero ngayong taon pa rin itinuloy ang kasal. Nalaman ni Lu Tingyuan na ang ginamit na lason sa tubig ay ang Qing Simon, na nagmula sa parehong pinagmulan ng Kie King. Ang taong makakakuha ng ganoong uri ng lason ay tiyak na eksperto sa medisina, at tiyak na matagal na siyang naninirahan sa bayang ito. Kakayanin ba ng isang simpleng manggagamot sa kanluran ng bayan na maglunsad ng ganito kalaking patibong? Maaaring si Cheng Shi nga ang may gawa nito. O kaya naman, may iba pang tao sa likod niya. Ang kasal, ang kakaibang sakit, at ang pagkalason. Iisang tao lang ang may gawa sa lahat ng ito. Ang nakikita natin ngayon ay baka dulo pa lamang ng isang napakalaking lihim. Kung ganoon, anong gagawin mo? Huwag tayong magmadali. Baka mabulabog natin ang kalaban. Mas magiging mahirap na linisin ang pangalan ng ama mo. Hanggat wala pa tayong matibay na ebidensya, kailangan nating umasal na parang mabuti siyang tao. Tinutulungan mo ba akong imbestigahan ang nangyari sa ama ko? Tutulungan kitang mag-abang sa kanluran ng lungsod, basta walang maglilihim sa ating dalawa. Ikaw ang mag-abang sa kanila, ako naman ang magtatanim ng gamot. Anong balak mong gawin? Magpatuloy sa pagtatanim. Magpatuloy sa pagliligtas ng buhay. Magpatuloy sa pag-imbestiga. Inakala nilang matatapos ang lahat sa pag-address ng isang piyesa sa laro. Ipakikita ko sa kanila kung paano kayang baligtarin ng iisang piyesang ito ang buong laro. Isang liham lang ang nagbunyag sa bahagi ng planong binuo ng 8 taon. Naging isang mahiwagang karamdaman. At ang kasunduan sa kasal na iyon, lahat ay nakaturo sa kabisera, maging ang taong iyon. Saan panig ba talaga siya kakampi? Hindi ito isang natural na sakuna. Kagabi, nagbantay ako hanggang hating gabi, pero hindi man lang siya umungol. Paano mangyayari yon? Siguro dahil nagawa itong ihiwalay ng salarin. May naglagay ng kung ano sa kanal ng patubig. Isang gamot na tinatawag na duwangan, pamatay ugat. Walang kulay, walang amoy, at hindi nakasasam sa tao. Ngunit binubulok nito ang mismong ugat ng mga halamang gamot. Ang nakakaalam sa gamot ay batid na umaasa ako sa kanal ng patubig at tumpak pa niyang kinalkulan na hindi ito maaamoy ni Taiya. Cheng Shi. Mas malupit ang hakbang na ito kaysa sa pagsira lang ng bakod. Ito ay pagpatay sa ugat. Isang mapaminsalang race 8 ng gamot na nawala na ng ilang dekada. Ang sino mang makakapagtimpla nito. Sa buong lungsod, iisang residenteng manggagamot lang ang may ganoong kakayahan. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Pupunta ako ngayon din sa dulo ng nayon para gibain ang pwesto niya. Sa anong batayan? Dahil lang ba rito? Isang salita lang niya na kusa namang nagkasakit ang bukid mo. At ibinibintang mo lang ito sa kanya. Paano mo yon sasagutin? Ang gusto niya ay mawalan ako ng pasensya at sugurin siya. Kapag nanggulo ako, magmumukha akong hindi lang makapagtanim ng gamot, kundi isang mapang-away na babaeng isinisisi ang lahat sa dakilang manggagamot. Pero mayroon pang mahigit 10. Mga pasyenteng may kakaibang sakit ang naghihintay at nangangailangan nito. Kapag nasira ang bukid mong ito, binibini. Ang ama ko po, inatake na naman kanina palang umaga. Mas malala pa kaysa noong huli. Mayroon pa ba kayong natitirang gamot? Kunin mo muna ito para sa pangkasalukuyang pangangailangan. Kasya ito para sa 3 araw. 3 araw? Paano pagkatapos ng 3 araw?
Nabalitaan ko, nabulok daw ang buong taniman niya ng gamot sa loob lang ng isang gabi. Kung ganoon, paano na tayo kung wala na tayong makuhang gamot, anong gagawin natin? Hindi niya direktang pinapahamak ang mga pasyente. Pinutol niya ang supply ng gamot ko, para hayaang magpanik ang mga pasyente sa takot. At kapag nabulag na sila sa takot, sino ang pupuntahan nila para magmakaawa? Huwag kayong mag-alala. Bagamat mabisa ang gamot ni Binibining Go, pero sa huli, iisang tao lang siya at iisang lupain lang ang mayroon siya. Kapag naputol ang supply, wala na. 20 taon ko nang nakatabi ang aking race 8 sa klinika ng Huichun. Pagdating sa paghingi ng gamot, huwag mong iasa ang buhay mo sa iisang tao lang, Binibining Go. Ang gamot mo ay ginto. Pero kung mapuputol ang supply ng gintong ito, magiging parang ordinaryong bato na lamang ito. Kayang buhayin muli ng Linquan ang mga halamang gamot, pero ang halamang kihiking, 3 araw lang ang kailangan mula sa pagtatanim hanggang sa maging gamot. Kung 3 araw, di 3 araw. Hindi ba pwedeng itanim na lang ulit ito? Ang ilang pasyente sa timog ng lungsod na nawalan ng gamot ngayon, hindi na sila makakapaghintay pa hanggang sa maging handa ang mga bago kong gamot. Eksakto ang kalkulasyon niya sa pagitan ng panahong ito. Kaya kung magpalaki at magpatubo ng gamot, pero hindi ko mapapantayan ang bilis ng kanyang pagkilo sa sandaling umatake siya. Binibining Go, nagmamakaawa po ako sa inyo. Huli na ako ng dating. Isang araw na gamot lang sana ang kulang. Kala ko, basta't nakakapagpatubo ako ng mga halamang gamot, ay wala ng buhay na hindi ko kayang isalba. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng gamot dahil pinutulan ng tubig ang kanlurang bahagi ng lungsod, hindi na nadidiligan ang mga halaman sa lupa. Samantalang ang mga tao ay naghihintay na mailigtas ang kanilang mga buhay. At dahil sa panahong lumipas sa pagitan niyan, magiging huli na ang lahat. Hindi ko sinabing sinisisi ko ang aking sarili. Tandaan ko lang ito. Sisingilin ko ang kanlurang bahagi ng lungsod para sa kasalanang ito. Nabalitaan ko na may gumamit daw ng mga gamot ni Binibining Go pero hindi pa rin nailigtas ang buhay. Sabi ni Manggagamot Cheng, huwag mong iasa ang buhay mo sa iisang tao lang. Kusang nabulok ang taniman ng gamot, posible kayang may problema talaga sa mismong gamot na iyon. 3 araw lang ang nakalipas nang magsipila sila para sa gamot, tapos pagkalipas lang ng 3 araw, isang bulong-bulungan lang pala ang kailangan para talikuran nila tayo. Ang puso ng tao ang pinakamarupok na bagay sa mundong ito. Hindi ko sila sinisisi, pero kailangan ko itong bawiin. Ang pinakamahalagang dapat gawin ngayon ay magtanim muli ng gamot. Ang pagtatanim ng gamot ang ating huling alas. Sa ngayon, hindi gamot ang kailangan ko, kundi ebidensya. Masyadong malinis ang pagkilos na ginawa sa Chengshi. Walang iniwang kahit anong bakas, pero may isang bagay siyang nakalimutan. Ang Guanzhen, kapag inihalo sa tubig, ay nag-iiwan ng latak. Bababa ito sa pinakamalalim na bahagi ng kanal ng inuming tubig. Maaaring nahugasan na niya ang kanyang mga kamay, pero hindi niya mahuhugasan ang nasa ilalim ng kanal. Ikaw, sumama ka sa akin ngayong gabi para galugarin ang kanal. Kapag nakuha natin ang mga latak ng Guanzhen, tahimik tayong maghihintay ng magandang balita. Bibi, bakit? Bakit Wei ang apelyido ng taong nasa likod ng Chengshi? Nakuha na natin ang ebidensya sa kabisera. Bakit hindi ka pa pumunta sa mga opisyal? Ang mga opisyal sa lungsod na ito ay nagpapabeya sa tungkulin, kalahating taon ng magulo pero wala pa ring nangyayari. Naniniwala ka bang kikilos sila? Ang Chengshi. Hahayaan ko muna sila. Kailangan kong sundan ng bakas na ito para makaladkad din palabas ang Gal-Ame na nasa kabisera. At ang taong iyon, saan panig ba talaga siya kakampi? Kung sunugin niya ang isang taniman ko, muli ko itong itatanim. Hindi pa yun sapat na kakayahan. Kung sapat na ang gamot, bilasan mo at ibigay na sa mga nasa Chengnan para maituloy ang gamot nila. Bakit ka nakatunganga dyan? Ang magligtas ng buhay ay tungkulin natin. Pero ang pagliligtas lamang ay hindi sapat para mabawi ang kanilang mga puso. Kung ganoon, ano ang gusto mong mangyari? Gusto kong makita at mapatunayan ng buong lungsod gamit ang sarili nilang mga mata kung kaninong gamot talaga ang nagligtas sa kanila. Pakinggan muna natin kung ano ang balak ng aking asawa. Nagkaproblema pa nga kamakailan lang. Sino pa ang maglalakas loob na magtiwala sa gamot niya? Nitong mga nakaraang araw, may mga taong nagsasabi sa inyo sa lungsod na huwag ninyong iasa ang inyong buhay sa iisang tao lang. Tama ang sinabi nila. Ang buhay ay hindi dapat iasa sa iisang tao lang. Pero naisip ninyo ba? Bakit natupok ng apoy ang taniman ko ng gamot sa loob lang ng isang gabi? May naglagay sa aking daluyan ng tubig, ng isang uri ng lason na kung tawagin ay duwangan, isang pampasira ng ugat, na sadyang sumisira sa mga ugat ng halaman gamot. Hindi ito nakakasama sa tao kaya walang sino man sa inyo ang nakapansin.
Hala, talagang nabulok na nga ito. Ang mawala ng gamot ay parang pagbawi na rin sa ating buhay. Ang matandang yun sa timog ng lungsod. Hindi dahil sa aking gamot kaya siya napahamak. Hindi dahil sa araw na sadyang may nagpatigil sa kanyang paggagamot. Sino ang gumawa niyan? Binibining Do, sabihin mo sa amin. Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata kung sino ang nagbuhos ng lason. At kung walang sapat na ebidensya, hindi ko maaaring pagbintangan ng sinuman. Pero may isang bagay akong magagawa. Para sa lahat ng nakatira sa timog at hilaga ng lungsod na may kakaibang karamdaman. Pumunta kayo rito ngayon. Sa harap ninyong lahat. Pauunumin ko kayo ng gamot, mangkok sa mangkok. Kung kaninong gamot ang talagang tatalab, kayo na mismo ang makakasaksi. Wala akong binitawang masakit na salita, pero ang gamot ko na mismo ang nagpatunay nito para sa akin. Naging napakahangal namin. Naniwala kami sa mga chismis at sabi-sabi, kaya muntik na namin mapahamak ang ginang ng taniman. Panginoon, masamang balita po, nailigtas at napagaling ni Gu Jiaoning ang lahat ng tao. Nakuha na niya ang loob at tiwala ng lahat ng mamamayan. Hindi siya nagbanggit ng kahit anong pangalan. Sabi niya, hindi siya magpaparatang ng walang matibay na ebidensya. Pero habang ginagawa niya yon, lalong naniniwala sa kanya ang mga tao dahil hindi siya nambibintang. Naghihintay siya na mawalan ako ng pasensya at kusang lumantad. Papalapit na ang araw ng opisyal na pagsusuri. Nagmamadali na rin si Panginoong Wei. At nagawa pa ng babaeng ito na makabawi at makabangon muli. Hindi na natin kayang maghintay pa. Ngayong gabi, susunugin natin siya kasama ang kanyang taniman. May paparating sa silangan. Pain lang ang nasa silangan. Ang totoong magpapasiklab ng apoy ay nasa kanluran. Isa itong taktikang panlilinlang. Bantayan mo ang silangan. At iwan mo naman sa amin ni Tai ang kanluran. Ang lupaing ito ang aking buhay. Kung sino man ang gustong magsunog dito, dumaan muna kayo sa bangkay ko. Bilang opisyal ng kaharian, narito ako sa utos ng emperador para maglakbay patungong timog, upang siyasating mabuti ang naganap na paglalason sa bayan sa hangganan. Huli sa akto ang inyong krimen sa harap ko, ang sugo ng emperador, Lu Tingyuan. Sugo ng emperador. Siya ang sugo ng emperador. Mula noong araw na pumasok ako sa lungsod na ito, ang misteryosong anino doon sa pader ng lungsod. Sino ang nagpadala sa inyo rito sa taniman ng mga halamang gamot? Nagligtas ito ng libu-libong buhay sa bayan sa hangganan. Mula sa araw na ito, sino man ang magtangkang saktan siya, kahit isang daliri lang, o sunugin ng kahit isang halaman niya, ay ituturing kong kaaway ng mismong sugo ng emperador. Pag-isipan ninyong mabuti bago ninyo ako subukan. Matagal na pala siyang sugo ng emperador. Kung ganoon, sa mga nakaraang araw, palihim siyang. Ang bagay na ito ang magsisilbing patunay. Ang pribadong uniforme ng mga tapat na bantay ng palasyo. Paano ka nagkaroon nito? Teka. Lahati ng tatak ng pamilya Wei sa kanal ng Yunshui, at ang tansong sagisag ng pamilya Wei sa lalaking deitim, ang utak sa likod ni Cheng Shi, at ang gustong siyasatin ng sugo ng emperador, ay iisang tao lang. Inilihim mo ito sa lahat. Mula noong unang araw niya rito sa bayan, isa na pala siyang sugo ng emperador. Siyempre naman, ang pagiging general niya ay isa lamang pagbabalat kayo. Hindi na kailangang maghintay. Kung wala tayong mahanap, ang kaso sa taniman sa mga nakaraang araw ay mababaliwala. Mga lokal na maton sa tabi ng bakod. Sa may kanal ng Yunshui, naging tanyag ka sa pagpapalago ng taniman sa maliliwanag na lugar. Habang ako naman ay nasa dilim, ginagawa lang ang aking tungkulin. Bakit mo ako tinutulungan? Dahil ang taniman mo ng mga halamang gamot ay mas mahalaga pa kaysa sa pader na ito ng lungsod. Masyadong mabilis ang naging sagot niya, na tila ba may iniiwasan siya. Habang sinisiyasat mo ang pamilya Wei, ako naman ay mag-iimbestiga kay Cheng Shi. Iisang direksyon lang ang ating tinatahak. Gusto mo bang magtulungan tayo? Isang pyesa lang si Cheng Shi. Madali ko siyang mother-ekip, pero kahit mahuli natin siya, papalitan lang siya ng utak ng isa pang pyesa para simulan muli ito. Hindi pa nandali ang lunas ang aking hinahanap. Gusto kong gamitin si Cheng Shi para makaladkad ko rin palabas ang mga gwardya. Pareho pala tayo ng iniisip. Kung ganoon, nagkakaunawaan na tayo. Ibibigay ko sa iyo ang kahinaan ni Cheng Shi. At ibibigay mo naman sa akin ang daan patungo sa kabisera. Walang bawi ang usapan. Hindi kumilos si Cheng Shi ngayong gabi. Sa susunod, mas magmamadali na siya. Ang asong nasusukol, nangangagat, at doon din lalabas ang mga pangil niya. Habang mas nagmamadali siya, mas lalaki ang kahinaan niya. Ang anak na babae ng pamilya Go. Talagang hindi pala ganoon kadaling intindihin ang mga sinasabi mo. Sa sandaling ipinakita niya ang kanyang katayuan bilang sugo ng emperador. Alam ko na agad na ang taong nakahiga sa kama na iyon ay hinding-hindi na muling magpapakita.
Nadakip na ang mga tao. Nakuha na rin ang tansong flake. Ano pa ba ang tinitingnan mo dyan? Ang tansong flake ay patunay na mga tauhan sila ng gwardya. Pero hindi nito mapapatunayan yon. Naglagay ng lason si Cheng Shi. Ang gusto ko ay madiin mismo si Cheng Shi sa kasong ito. Ang Ching Si man, ang tuyong ugat nito kapag naputol, ay pumipilipit ng parang spiral. Ito ang tanging katangian nito, na hindi nakasulat sa kahit anong lumang aklat. Ang Ching Simon, hindi ba't yan ang lason na tumama kay Lu Tingyuan, magkapareho ang pinagmulan nito. Ang taong makakakuha ng Ching Simon, ay tiyak na nagtanim nito gamit ang sarili niyang mga kamay. At mayroon pa nito, sa buong bayan diyang napuno ng alikabok, graba, at dilaw na putik, may isang lugar lang na may mababang lupain sa silangan ng lungsod. Wala pang 300 hakbang sa likod ng Weichun Hall. Ang mababang lupaing iyon ay ilang dekada ng tiwangwang. Sino ang pupunta roon para magtanim ng nakal-alasong halaman? Ang taong iyon ay nagtanim ng Ching Simon sa sarili niyang bakuran. Inihalo ito sa imbakan ng tubig. Saka nagpanggap na mahusay na doktor para iligtas ang mga tao. Habang nagkakalat ng lason sa isang banda, kumukuha naman ng salapi at buhay ng mga tao sa kabilang banda. May isang katangian ng Ching Simon na hindi alam ng iba. Ang sino mang matagal na humahawak nito ay mag-iiwan ng malaputi ng itlog na marka sa pagitan ng mga daliri na hindi mawawala sa loob ng kalahating buwan. Unang araw ko pa lang siyang nakita, napansin ko na. Noong una, nagdududa pa lang ako. Pero ngayon, tagmang-tugma na ang 3 bakas, ang tuyong ugat, dilaw na putik, at berdeng marka. Kung ganoon, sapat na yon. Hindi sapat na basta hulihin lang siya. Kumpleto na ang ebidensya. Paanong hindi pa sapat yon? Ang mga ebidensyang ito ay galing lang sa mga sinasabi ko. Ituturo ko siya, at ituturo rin niya ako. Sa mata ng mga taong walang alam sa katotohanan. Mukha lang kaming dalawang manggagamot na nagtuturuan. Hindi ko gustong ako ang mag-akusa sa kanya, kundi ang sarili niyang katawan, ang magpapatunay ng kasalanan niya sa harap ng lahat para sa akin. At kapag dinakip natin agad ang mga bantay ng kanlurang lungsod, malalaman agad nilang nabunyag na ang kanilang sabuatan. Puputulan nila ang ugnayan at papatayin ang mga testigo para manahimik. Mapuputol ang tanging paraan ko para makapasok sa kabisera. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin? Iimbitahan ko siya para sa isang pagsusuri, para isipin niyang wala pa rin akong kaalam-alam. Nagpatawag ng konsultasyon si Ginoong Lo. Para ba ito sa kakaibang sakit? Magandang balita yan. Siyempre, kailangan kong pumunta. Ang tungkol sa kaso ni Binibining Go. Kailangang ipakita sa harap ng madla. Dahil sa malubhang sakit na ito, ipinatawag ko kayo ngayong araw. Para tapusin na ang usapin tungkol sa kakaibang karamdaman na ito. Ang kakaibang sakit na kumakalat sa lungsod na ito, ay hindi isang natural na sakuna, kundi gawa ng tao. May naglason sa pinagkukunan ng ating tubig. Isang pambihirang lason na tinatawag na Ching Simon, na may parehong pinagmulan sa Kiyeking. Ang paglalason, sino ang may gawa nyun? Sinabi ni Binibining Go na may nakapagpatubo ng lason na Ching Simon na matagal nang naglaho. Pero sa pagkakaalam ko, iisang tao lang sa mundong ito ang may kakayahang magpalago ng ganoong klaseng pambihirang halaman. At walang iba kundi ikaw mismo, Binibini. 20 taon nang naglaho ang Kiyeking. Pero pagkadating mo rito, napatubo mo agad ang Ching Simon na nagmula sa parehong ugat nito. Sino ngayon ang magsasabing hindi mo yun kayang patubuin? Higit 6 na buwan nang nagpapahirap sa atin ang kakaibang sakit na ito. Pero pagkarating mo, bigla kang may dalang lunas. Nagkataon lang ba talaga ang lahat ng ito? O ikaw mismo ang may pakana ng lahat ng ito? Masyado naman yatang nagkataon ng lahat ng ito. Sabi ni Doktor, Cheng, gumagawa lang daw ako ng sarili kong palabas. Kung ganoon, tatanungin kita, gaano katagal bago mamatay ang Gene Simon mula sa pagtubo nito? Hindi ako mahalaga. Hindi mo alam, 1 buong taon. Nagtanim ako nito sa loob ng 1 buong taon. Araw-araw kong pinagmamasdan ang mga ugat nito, at ang mga hibla nito. Kaya mas kilala ko ito kaysa sa sino mang tao sa mundong ito. Kapag naputol ang ugat ng Gene Simon, pumupulupot ito ng parang spiral. Ito ang nakuha mula sa mga nagsunog sa aking taniman ng gamot kagabi, na huling-huli sa akto ng sugo ng emperador, na tinayod mula sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Ito ang dilaw na putik mula sa sapatos ng kaparehong grupo ng mga tao. Sa buong hangganan, may iisang lugar lamang na may ganitong dilaw na putik, 300 hakbang sa likod ng Huichun Tang sa may mababang bahagi sa silangan ng lungsod. Bukod doon, pagdating sa katangian ng Chin Simon, ang sino mang madalas humawak dito, ay maiiwanan ng berdeng marka sa pagitan ng kanilang mga daliri, na hindi mabubura sa loob ng kalahating buwan. Doktor Cheng, kanina nung pumasok ka at inabutan mo ako ng tsa, nakita ko ang berdeng marka sa pagitan ng iyong mga daliri. Ipakita mo ang iyong mga kamay sa harap ng lahat. Binibini, ang bilis ng iyong kilos.
Siya ang naglagay ng lason. Kailan ka pa nagsimula? Mula pa noong unang araw na ginamo mo ako. Masiyadang sakto ang ngiti mo nang pumasok ka. Ang isang tunay na mabunting tao ay hindi magiging perpekto sa bawat detalye. Mga kawal, hulihin siya. Kahit hulihin ninyo ako, wala na kayong magagawa. Isa lamang akong piyesa sa laro. Ang tunay na naglalaro ay nasa kabisera, hindi ninyo kayang sadyay ng pamilya Wei. Ang taong nasa likod mo ay nagngangalang Wei. Nasa kabisera, pero abot ang kamay hanggang dito sa hangganan. Tama ba ako? Paano mo nalaman? Ikaw mismo ang nagsabi. Ipasok na siya sa kulungan, bilis. Bantayan siyang mabuti, huwag hahayaang may lumapit sa kanya. Bill. Binibini, nanalo ka nga sa bahaging ito. Pero alam mo ba talaga kung sino ka? Ang gusto ni Master Wei noon ay hindi kailanman ang pamilyang Go, kundi ang bagay na nasa kamay ng lolo mo sa ina. Ang sunog na nangyari 8 taon na ang nakalilipas. Anong meron sa sunog 8 taon na ang nakalilipas? Itanong mo sa peklat sa mismong palad mo. Sinabi niya. Ang sunog na nangyari 8 taon na ang nakalilipas. Sinabi niyang may hawak na isang bagay ang lolo ko sa ina. Matagal mo nang iniimbestigahan ng mga Wei. Alam mo ba kung ano talaga ang nangyari sa sunog 8 taon na ang nakalilipas? Kapag nakarating na tayo sa Linjiang, malalaman mo rin. Pera na naman ba? Gaano karami pa ba ang inililihim mo sa akin? May mga bagay na kapag sinabi ko sa iyo ngayon, mapapahamak ka lang. Maghintay ka pa ng kaunti. Ang sunog 8 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente. May sadyang sumunog doon para patahimikin ang lahat para sa bagay na nasa kamay ng lolo mo sa ina, Zhao Ning. Kung nababasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako. Tandaan mo, ang katotohanan sa likod ng sunog na iyon ay nakatago sa selyo ng medisina na iniwan sa iyo ng lolo mo sa ina. Ang sunog 8 taon na ang nakalilipas. Hindi iyon isang aksidente. Nagkatugma ang mga sinabi ni Cheng Shi at ang sulat ni ina. Ang bagay na nasa kamay ng aking lolo. Ang selyo ng medisina na iyon. Ano ba talaga iyon? Ang batang lalaking bumuhat sa akin palabas ng apoy, at nagsabi sa aking maghintay ako. Alam kaya niya ang katotohanan sa likod ng sunog na ito. Ang sunog 8 taon na ang nakalilipas. Ang selyo ng medisina ng aking lolo, ang pamilyang Wei sa kabisera, at ang taong nagsabi sa aking maghintay. Ang 4 na landas na ito ay nagtagpo para sa isang malaking pagsubok, at ang pagsubok na ito ay nasa kabisera. Si Cheng Shi ay simula pa lamang. Ang utang na ito mula 8 taon na ang nakalilipas. Isisingilin ko ng paisa-isa gamit ang sarili kong mga kamay. Ang mensahe ni Master Wei, nabuko ka na, kaya hindi ka na pwedeng mabuhay pa. Matapos gamitin, patayin. 8 taon ko siyang pinaglingkuran. Isinasaalang-alang pa ng Panginoon ang inyong pinagsamahan. Kaya binibigyan ka niya ng pagkakataong mamatay ng may dangal. Inumin mo ito, mas malinis ang kamatayan mo rito kaysa sa bitayan. Ha? Sabihin mo kay Panginoong Wei na may nakaligtaan siyang isang hakbang. Alam na ng babaeng iyon mula sa pamilya Go ang tungkol sa tatak ng gamot. Maaari ninyo akong patayin pero hindi ninyo mabubura ang peklat sa kanyang palad. Hindi pa tapos ang larong ito. Pinaghintay niya ako ng 8 taon. At ngayon, magtutungo na ako sa kabisera. Pagdating ko sa kabisera, titingnan ko talaga kung mauuna bang mabubunyag ang katotohanan sa sunog na iyon, o kung mas mauuna kong malalaman kung sino talaga siya. Nasaan ang tao, hindi ba't dapat siyang dalhin sa kabisera para sa paglilitis? Kagabi, namatay si Cheng Shi sa loob ng selda. Laso nang ikinamatay niya at napakalinis ng pagkakagawa ng salarin. Walang narinig ang mga bantay. Pinatahimik na siya ng pamilya Wei. Natatakot silang ibunyag niya ang nasa likod nito kapag nakarating siya sa kabisera. Kung gaano sila nagmamadaling patayin siya, ay mas nagpapatunay na alam na ng lihim na kamay sa kabisera, na nabunyag na ang lihim sa lungsod ng hangganan. Maaaring napatay nga nila si Cheng Shi para patahimikin. Pero ang binanggit niyang tungkol sa tatak ng gamot bago siya mamatay, ay nasa akin na. Hindi mapuputol ang bakas na ito. Patay na si Cheng Shi. Ano pa ang iimbestigahan natin sa kabisera pero magpapatuloy pa rin ang paglilitis. Ipinatatawag ng korte ng emperador ang mga saksi. Ikaw at si Suwan. Ikaw ang susi sa paglutas ng kasong ito, at si Suwa naman ang biktima sa lumang kaso. Sa dalawang dahilan na ito, kahit ako ay hindi ito mapipigilan. Maaari na akong pumunta sa kabisera para imbestigahan ang kaso ng ama ko, pagsasamahin ng paglilitis sa kaso ng pamilya So at sa kaso sa lungsod ng hangganan. May karapatan kang humarap sa korte para magpatotoo. Matagal mo nang alam na magkakaugnay ang mga kasong ito. Pumunta ako rito sa lungsod ng hangganan para nga imbestigahan ang bakas na ito. Kaya pagdating natin sa kabisera, ang lahat ng katotohanang ipinangako mo sa akin, lahat ng iyon
Kabilang na ang tungkol sa pamilya Go na matagal mo nang hinahanap. May hawak na mahalagang bagay ang babaeng yon. Kapag nakarating siya sa kabisera, magiging malaking panganib siya. Iyan ang nais ipahiwatig ni Panginoong Wei. Hindi siya pwedeng makarating ng buhay sa kabisera. 30 li mula rito ang burol ng Duanhan. Makipot ang daan sa bundok at walang mga lihim na bantay. Doon natin sila tatapusin. HMPH. Gawin ninyo ng malinis at dalhin ninyo pabalik pati ang sulat na yon. 3 taon sa kabisera. Kinakabahan ka ba? Gusto ko lang makita ang mukha ng mga taong nagpahamak sa ama ko noon. Kung gaano kakapal ang mukha nila ngayon. Noong huli akong umalis sa kabisera. Isa lamang akong piyon na itinapon para magsakripisyo. Sa pagbabalik ko ngayon, dala ko na ang matitibay na patunay ng aking mga tagumpay. Pati na ang isang liham na kalahating nasunog. Hindi na ito tulad ng dati. Taiya. Babae ng pamilyang Go, isuko mo ang liham. At hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Mga aso ng mga Wei, dumating kayo sa tamang pagkakataon. Kaya kung makuha muli ang pambihirang gamot, pero hindi ko kayang tapatan ng tindi ng labanang ito. Guzoning, umurong ka. Ang likurang ito. Ang paraan ng pagtayo niya sa harap ko. Magtira kayo ng buhay. Nasaktan ka ba? Hindi ko na magawang hawakan ang kamay mo para humingi ng lakas. Talagang dito nga sumalakay ang mga Wei. Bakit mo ba sinusundan ng pangkat na ito ng mga karwahe? Sinabi ko na sa'yo, poprotektahan kita hanggang sa makarating tayo sa kabisera. Sabi ng mga assassin na pinadala ng mga Wei. Sinong nagpadala sa inyo rito? Sinong nag-utos sa inyong agawin ang liham? Sinabi ni Panginoong Wei na nasa liham na yon ang kinaroroonan ng selyo ng gamot. 8 taon na niyang pilit na kinukuha ang bagay na yon mula sa pamilyang Go. 8 taon. 8 taon na hinahanap ni Wei Chong ang selyong ito ng gamot, ang pangalang Wei Chong. Sa unang pagkakataon ay narinig ko ng napakalinaw sa harap ko. Ang sunog 8 taon na ang nakakalipas. Siya ang may gawa niyon para makuha ang selyo ng gamot ng lolo ko. Ang paglalason sa kanlurang bahagi ng lungsod ay pagkaneri ni Wei Chong. Ang sunog 8 taon na ang nakakalipas ay ginawa ni Wei Chong para patahimikin ang lahat. Ang tanging gusto niya ay ang selyo ng gamot ng lolo ko. Pati na ang kaso ng pagtataksil ng ama ko sa bayan. 3 taon na ang nakalipas, siya rin ang may gawa. Gusto ni Wei Chong na maglunsad ng rebelyon. Ang rebelyon ay kailangan ng dalawang bagay. Ang hukbo at ang gamot. Ang hukbo ay nasa kamay ng inyong pamilya Su, at ang gamot naman ay nasa lolo ko. Una, sinunog niya ang mga gamot sa pamamagitan ng apoy. At pagkatapos ay pinaratangan ng huwad na krimen ang hukbo. 8 taon niyang nilero ang Ahid race na ito. 8 taon. Pinatay niya sa apoy ang aking lolo, pinagbintangan. Ang iyong ama, bago nilipol ang isang buong lungsod. Ang 3 utang na ito ay sisingilin natin ng sabay-sabay sa kabisera. Matagal mo nang alam na si Wei Chong ang nasa likod nito. Alam mo rin pala ang tungkol sa sunog 8 taon na ang nakalipas. Alam mo ang tungkol sa tatak ng gamot ng aking lolo. Alam mo ang tunay kong pagkatao. Sino ka ba talaga? Bakit palagi kang nasa tabi ko? Gu Jiaoning. Talaga bang wala ka nang maalala kahit kaunti? Ano ang dapat kong maalala? Pagdating ng araw ng paglilitis sa kabisera, ay lalahad ko ang buong katotohanan sa harap ng lahat at lilinawin ng lahat pati na ang tungkol sa aking sarili. Ito na ang huling beses. Sinabi mong maghintay. 8 taon na ang nakalipas. Ang kamay na iyon na lumabas mula sa apoy ay nagsabi ng isang salita, maghintay. Ngayong araw, may isa na namang kamay ang hamarang sa harap ko upang protektahan ako. Ang 2 kamay na iyon ay may parehong-parehong peklat ng sugat. 8 taon akong naghintay. Pagdating natin sa kabisera, gusto kong makita ng malinaw ang mukha sa likod ng kamay na iyon. 8 taon na ang nakalipas. Sinunog ng lungsod na ito ang aking lolo at kanyang pamilya, at ginawa silang abo sa gitna ng naglalagablab na apoy. Kalahating taon na ang nakalipas, ginawa niya lang akong pain upang pagtakpan ang kanyang dumi. Ngunit ngayon, bitbit ang mga natirang liham at matitibay na ebidensya. Oras naman para siya ang makinig sa sasabihin ko. Itinakda ang paglilitis sa hukuman ng dali makalipas ang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi ka patatahimikin ni Wei Chong. Alam ko, habang mas hindi siya mapakali, lalo lamang siyang natatakot na ang mabait mong kapatid ay nakaluhod sa labas at nagmamakaawang makita siya, na marungis at gula-gulanit na parang isang takas. Papasukin mo siya. Sabihin mo na, ate.
Sa ganyang lagay mo nang lumapit ka sa akin. Alam kong hindi ito para makipagkumustahan lang. Nakarating na sa kabisera ang balita tungkol sa kaso sa kanlurang bahagi ng lungsod. Alam na ng lahat na ako ang tumanggi sa kasal na iyon. Pinutol na ng mga tanyag na angkan ng pakikipag-ugnayan sa atin. Sira na ang buong reputasyon ko. Ate, nagmamakaawa ako. Tulungan mo akong pagtakpan ito. Noong pinagtatawanan mo ako sa likod ng kurtina habang hinahayaan akong mamatay. Ano nga ulit ang sinabi mo? Sabi mo, ate, malayo na ang tatahakin natin kaya kanya-kanya na tayo ng buhay. Ngayong naglakbay ka pa ng libo-libong milya para lang hanapin ako. Tila pinatutunayan lang nito na ang mga bagay na tinanggihan ng iba ay hindi ibig sabihing laging masama ang kahihinatnan. Ang tigang na lupang inayawan mo, nagawa kong patubuan ng ginto, at ang bayang nasa hangganan na itinuring mong bitag. Ako lang mag-isa ang nagtaguyod doon. Hindi ka na parito ngayon para magmakaawa dahil nanalo ako, kundi dahil noong una, akala mo, kapag itinaboy mo ako ay ikaw na ang laging mananalo. Sayang lang at maling tao ang pinagpustahan mo. Hindi kita ipagsisinungaling. Pero hindi rin naman kita hihilahin pababa. Kung ano man ang ginawa mo, panagutan mo yan ng mag-isa. Paano naman ako ngayon? Itinakwil na ako ng pamilya ko at tinanggal ang pangalan ko sa talaan ng angkan. Tinanggal sa talaan, yan ang sabi ng katulong. Dahil takot silang madamay. Tinanggal siya ng pinuno ng pamilya ko sa talaan. Lumuhad siya ng 2 oras, pero hindi pa rin binuksan ng pinuno ang pinto. May isang bagay kang dapat matutuhan. Ano naman kung paano tumayo sa sarili mong mga paa. Noong araw na itinapon mo ako sa bayang nasa hangganan, walang sino mang nagturo sa akin yan. Patawad. Magkakasunod na nakipagkita si General Wei Chong sa 3 grupo ng mga tao ngayong gabi. Tila nag-uusap sila para pagtugmain ang kanilang mga kwento. At nagpasa rin siya ng opisyal na ulat na nagsasabing hindi malinaw ang pinagmulan ng mga ebidensya sa kaso ng pagkalason sa hangganan. Hinihiling niya sa hukuman ng dali na unahing imbestigahan ang seryosong hinala ng pangkukulam ni Binibining Go. Binabaligtad niya ang sitwasyon, at pinararatangan kanyang isang mangkukulam para isisi sa iyo ang lahat. Inasahan ko na yan. Patay na si Cheng Shi. Patay na ang saksi, wala nang makakapagpatunay. Gusto niyang palabuin ang katotohanan. Gusto niyang gawing kaso ng pangkukulam ang kaso ng paglason, para hindi siya ang malagay sa paglilitis, kundi ako. Maraming taon na siyang nagpapalawak ng kapangyarihan sa kabisera. May mga tauhan siya sa loob ng hukuman ng dali. Sa paglilitis bukas, hindi tiyak nakakampi sa atin ang lahat. Habang pilit niya akong ginagawang akusado, lalong pinapatunayan nito na takot siyang tumayo ako bilang nagsasakdal. Sabihin man niyang pangkukulam ang aking halamang gamot, sige lang. Ipapaunawa ko sa lahat na ang kakayahang magpatubo ng mga halamang gamot na naglaho na ay hindi pangkukulam, kundi isang kaalamang ipinamana sa akin ng aking lolo. At ang may gustong sumunog at sumaire sa pamanang ito nang walang maiiwan, ay si Wei Chong. Pero paano mo mapapatunayan na siya ang nagpasimula ng sunog noong 8 taon na ang nakalipas? Patay na si Cheng Shi. At 8 taon na rin ang nakalipas mula nang mangyari ang sunog. Ang sunog na nangyari 8 taon na ang nakalipas. Siguradong may isang nakaligtas, hindi ba? Sino? Malalaman mo bukas sa korte. 3 taon na bukas. Sa wakas ay muling bubuksan sa korte ang kaso ng aking ama. Kinakabahan ka ba? Natatakot akong tumayo roon sa korte. Baka paalisin lang ulit nila ako at sabihing walang sapat na ebidensya. 3 taon na ang nakalipas nang sumigaw ako para sa katarungan. Kahit ang pinto ng hukuman ng dali ay hindi ko man lang mapasukan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ka hihingi ng katarungan ng walang bitbit. Hawak mo ang mga salitang iniwan mismo ng iyong ama. Alam ng aking ama hanggang sa kanyang kamatayan na may nagbitag sa kanya. Iniwan niya ito. Baka sakaling balang araw ay may maglinis ng kanyang pangalan. Bukas, ikaw ang gagawa niyan para sa kanya. Ginoo, tuluyan nang nawasak ang lahat ng mga bangkay. Hindi rin natin nabawi ang sulat. Ang babae mula sa pamilya Go ay nakapasok na sa kabisera. Isang simpleng magsasakang babae lang. Pero sinira niya ang plano ko na binuo ko sa loob ng 8 taon. Ginoo, kailangan na nating kumilos bago maging huli ang lahat. Sa paglilitis bukas, may paraan ako para ibunton sa kanya ang lahat ng sisi. Tungkol naman sa sunog 8 taon na ang nakalipas. Kitang-kita ko kung paano yon naging abo. Walang kulang sa 7 bangkay ng pamilya Go. Saan ba talaga nanggaling ang babaeng ito? Walang nakaligtas kahit isa. Nabilang ko sila. Wei Chong, nabilang mo. May 8 bangkay. Pero nang gabing iyon, may 9 na tao sa pamilya Go. Kalimutan mo akong bilangin. Bukas, ilalantad ang lahat ng dapat ilantad. Bukas sa korte.
Sina Wei Chong, Wei Gao, Chen Zong. Ang buong bulwagan ay puno ng mga tauhan niya. Mananalo ba tayo? May kapangyarihan at katungkulan siya. May mga koneksyon siya, at may dila siyang kayang baligtarin ang katotohanan. May hawak akong ebidensya na hindi niya kayang sunugin. At mga saksi na hindi niya kayang pataying lahat. At isang bagay na hindi niya pa rin nakakalkula hanggang ngayon. Anong bagay? Ang sunog 8 taon na ang nakakaraan. Akala niya naabo na ang lahat. Pero ang totoo, may isang nakaligtas. Matulog ka na. Bukas, isa-isa nating sisingilin ang utang na ito ng 8 taon sa harap ng korte. Sa malaking kaso ng paglalason sa Chengdong, ang pangunahing salarin na si Cheng Shi ay binitay na. Ngayong araw, ipapatawag ang mga saksi upang imbestigahang mabuti ang buong kaso. Gushi, ikaw ang pinakamahalagang saksi sa paglutas ng kasong ito. Ikwento mo mula sa simula. Sandali lang, punong hukom ng Dali Temple. Ang kasong ito ay puno ng mga kaina-hinalang detalye. Patay na si Cheng Shi. At dahil patay na siya, wala nang magpapatunay. At ang Gushi na ito, ang makamandag na halamang Chie Ching ay 20 taon nang naglaho. Nang dumating siya, agad niya itong naitanim kahit 20 taon na itong naglaho. At ito rin ang lasong ginamit. Higit kalahating taon nang nanalasa ang mahiwagang sakit na ito. Pero pagdating niya, biglang nagkaroon ng lunas. Mga Ginoo, mayroon bang ganoong klaseng tsamba sa mundo? Ang nakapagpatubo ng naglahong makamandag na halaman at ang mismong naglason. Hindi kaya iisang tao lang sila. Nagdududa ako na ang paglalason na naging sanhi ng gulo sa lungsod ay plano at palabas niya lang upang umangkin ng parangal at makuha ang puso ng mga mamamayan sa border town. Isa itong pambubudal gamit ang masamang kapangyarihan para linlangin ng mga tao. Dapat siya muna ang imbestigahan. Tama ang inyong sinabi, Ginoong Wei. Isang simpleng babaeng mangangalakal lamang, na ipinatapon lang ng pamilya Go sa bayan sa hangganan para lang magkapuno ng bilang. Paano niya maiintindihan ang ganoon kalalalim na usapin? Sa huli, ilang taon lang naman siyang nagbubukid. Kung nakatayo siya sa korte ngayon, bukas ba ay maging ang mga nagtitinda ng gulay ay pwede na rin pumasok dito? HMP, karapat-dapat ba ang isang babae mula sa bayan sa hangganan na makisali sa usapin ng kaharian dito sa Dali Temple? Ha ha ha. Hayaan silang magsalita. Mag-aantay kayo, ako naman ang magsasalita ngayon, ha ha ha. Sinasabi ninyong magsasaka lang ako, na wala akong alam sa politika at tinatawag ninyo akong masamang nilalang. Kung gayon, tatanungin ko kayo, habang nakaupo kayo rito sa inyong maririwasang bulwagan. Ano ang ginagawa ng mga mamamayan sa bayan sa hangganan? Nanggang mamatay sila. Isa-isa silang binabawian ng buhay. Ang misteryosong sakit ay nanalasa ng mahigit kalahating taon. At walang nagawa ang lahat ng doktor sa buong lungsod. Araw-araw ay may mga bangkay na inilalabas. Habang nakaupo kayo rito at nag-uusap ng mga walang kabuluhang bagay. Ako ang nandoon sa hangganan. At sa isang tiwangwang na lungsod kung saan maging damo ay hindi tumutubo. Pulgada-pulgada ko itong tinaniman para magkaroon ng pag-asa ang mga tao. Ako ang sumagip sa mga naghihingalong pasyente sa buong lungsod. At isa-isang inagaw sila mula sa mga kamay ni kamatayan. Ako mismo ang nagtanim ng Ching Simon ng buong taon. At gamit ang mga mata ng isang simpleng magsasaka, natuntun ko ang taong lihim na naglalagay ng lason sa dilim. Sinasabi ni Ginoong Wei na ginawa ko lang ito para makuha ang puso ng mga mamamayan. Sige, kaya naman, tatanungin ko kayo, Ginoo, kung katanyagan lang ang hinahangad ko, bakit pa ako pupunta sa bayan sa hangganan? Sa ganoon kalamig at kahirap na lugar, hindi ba't mas madaling makuha ang yaman at karangyaan sa kabisera kaysa sa hangganan? Kung ako nga ang masamang tao na nagpakalat ng lason, bakit ko pa sila ililigtas? Ang tunay na naglason ay walang ibang hangad kundi ang lalo pang magkagulo ang lungsod. Ngunit ang bawat bagay na ginawa ko, ay para lamang sagipin ang lungsod na ito mula sa kaguluhan. Masyadong nagmamadali si Ginoong Wei na gawin akong salarin. Hindi kaya dahil, kapag natuklasan kung sino ang tunay na naglason, ay madadami kayo, Ginoo. Nakatayo ako rito ngayon. Hindi ako naparito para humingi ng habag sa kahit kanino. At hindi rin para patunayan na ako ay walang kasalanan. Naparito ako upang sa harap ng lahat ng tao, ay latag ang buong katotohanan sa lamesang ito. Kung sino man ang natatakot sa katotohanan ito, lumabas kayo at subukang harangan ako. Iharap mo ang lahat ng iyong natuklasan. Bawat isa ay may hawak na konkretong katibayan, at ang bawat isa ay may malinaw na pinagmulan. Ang Ching Simon ay matatagpuan sa mababang lupain sa silangan ng lungsod, 300 hakbang sa likod ng bulwagan ng Huichun. Inihalo ang lason sa pinagmumulan ng tubig. Isang lason na dahan-daang kumakalat sa katawan, kung saan ang mga sintomas ay parang karaniwang lagnat at sipon, at hindi agad natutukoy sa unang yugto. Gamit ang kanyang posisyon bilang residenteng manggagamot, si Cheng Shi, ay nagpakalat ng lason habang nagel iligtas ng mga tao para lamang sumikat, at ang mga berdeng mantsa sa pagitan ng kanyang mga daliri na nakita nang iabot niya ang gamot
gamot mula sa kanyang manggas, ay matibay na katibayan ng matagal na paghawak sa Qing Simon. Maaari nating patunayan at suriin yan dito mismo sa bulwagang ito. Ginoong Wei, napakalinaw at matibay ng mga ebidensya. Kumpleto ang kadena ng ebidensya sa pagkalat ng lason sa kanluran ng lungsod. Mayroon ka pa bang anumang pagtutol? Ebidensya, ang nakikita lamang ng matandang ito ay ang anak na babae ng isang mangangalakal, na nakagawa ng lason na matagal nang nawala maging sa sekta ng medisina. Mga Ginoo, ang King, ang Qing Simon, at ang JJX Shuilen. Ang lahat ng ito ay mga lihim na sining ng nakaraang henerasyon ng sekta ng medisina, na nawala na sa loob ng 20 taon. Ang isang hamak na anak ng mga ngalakal. Paano niya nalaman ang mga direktang sining ng sekta ng medisina, maliban na lamang kung peke ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Tama nga naman, isang hamak na anak ng mga ngalakal. Paano niya malalaman ang mga lihim na sining ng sekta ng medisina? Sinusubukan niyang questionin ang aking pinagmulan, ngunit hindi niya alam. Sa ginawa niyang ito, ay ibinunyag niya ang kanyang sarili, at ang mismong kasalanan na pilit niyang binura 8 taon na ang nakalipas. Magandang tanong, Ginoong Wei. Bakit nga ba ang isang hamak na anak ng mga ngalakal ay maalam sa mga direktang sining ng sekta ng medisina? Ang kasagutan sa tanong na iyan ay lilinawin ng matandang ito sa harap ninyong lahat ngayon. Ito ang tatak ng dakilang guro, si Lu Heng. Marks ng Zhaoping, si Lu Heng. Ang malaking sunog na nangyari sa Marks ng Zhaoping 8 taon na ang nakakaraan. Hindi ba't nalipol na ang buong pamilya ni Lu Heng sa sunog na yon? Ang Marks ng Zhaoping na si Lu Heng ay ang aking ama. Hindi ako isang ordinaryong general lamang sa hangganan. 8 taon na ang nakalipas, hindi lang ang pamilya Go ang namatay sa sunog na iyon, kundi pati na rin ang aking ama. Ako ang sagong imperial na inatasan ng emperador na maglakbay patungong timog upang imbestigahang mabuti ang kasong ito. Kamakailan lang, tinatanong ni Ginoong Wei kung bakit ang isang simpleng babaeng negosyante ay magkakaroon ng lihim na sining ng mga pinuno ng sekta ng medisina. Tungkol sa tanong na iyan, ay dahil ikaw ang nagpasimula ng sunog na iyon 8 taon na ang nakalipas. Isa iyang malaking kasinungalingan, huwag mo akong paratangan ng walang basehan. Ang sunog na iyon 8 taon na ang nakakaraan, ay matagal nang idineklarang isang aksidente lamang ng hukuman. Ano ang kinalaman ko doon? 8 taon na ang nakalipas, nasunog ang mansyon ng pamilya Go, at 7 miyembro ng pamilya ang namatay doon. Ang kaso ay mabilis na isinara bilang isang aksidenteng sunog lamang. Ang nag-aproba sa pagpapasara ng kasong iyon ay ang vice-ministro ng kataas-taasang hukuman noon. Alam ba ninyo kung sino ang vice-ministrong iyon? Ang mga pangalan ng testigo sa huling pahayag ng kaso ay sadyang minanipula upang mapilitang isara ang kaso. At ang vice-ministro na nag-ipit at nagtago sa kasong ito ay walang iba kundi ang dating vice-ministro ng kataas-taasang hukuman, na ngayon ay ang vice-ministro ng digmaan na si Wei Chong. Totoo nga, ang lagda rito ay kay Wei Chong. Ang lumang kaso 8 taon na ang nakalipas, ay tugma sa panahon kung kailan siya nanungkulan bilang vice-ministro. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit si Wei Chong, na may napakataas na posisyon, ay nagawa pang magsunog ng isang simpleng magsasaka ng gamot at sadyang pinsalay ng isang buong lungsod sa hangganan. Dahil ang lungsod na iyon ang nagsisilbing tarangkahan ng ating imperyo. 2 bagay lamang ang nagpoprotekta sa lungsod na iyon, ang mga sundalo at ang mga gamot. Ang hukbo ay hawak ng pamilya Su, at ang mga gamot naman ay pinamamahalaan ng matandang ginoo ng pamilya Go. Hawak ng matandang ginoong Go ang sekta ng medisina, at ang kanilang mga sinaunang lihim na paraan sa panggagamot na matagal nang nawala. Ito ang nagbibigay daan sa lungsod upang makagawa ng sarili nilang mga gamot nang hindi umaasa sa supply mula sa kabisera. Isang lungsod na may malakas na hukbo at kayang tumayo sa sarili nitong mga paa. Kung nais ni Wei Chong na kamkamin ng kapangyarihang militar sa hangganan para sa kanyang sarili, kailangan muna niyang sirain at alisin ang 2 proteksyong ito. Kaya naman 8 taon na ang nakalipas, sinunog niya ang pamilya Go upang tuluyang putulin ang supply ng gamot na bumubuhay sa lungsod sa hangganan. 3 taon na ang nakalipas, isang kaso ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Ang maling pumatay sa pamilya Su. Inagaw ang kapangyarihang militar sa bayan ng Bayancheng. Mahigit kalahating taon na ang nakalipas. Nagpadala muli siya ng lason sa kanlurang bahagi ng lungsod upang guluhin ito. Naghihintay lamang na ganap na mawasak ang Bayancheng, upang sa marangal na paraan ay mailagay niya ang sarili niyang mga tao para mamahala. Ang kapangyarihang militar ay isa lamang laro ng Ehidres para sa kanya. 8 taon bilang opisyal ng Dali Temple. Ang kaso ng pakikipagsabuatan ng pamilya So ay isang malaking kawalang katarungan. Ang aking ama na si Su Yuanshan at ang 3 henerasyon ng aming pamilya ay nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang hangganan. Kailanman ay hindi kami nagtaksil sa bayan. Ito ang lihim na sulat mula
mula sa Jinchong bago pumanaw ang aking ama. Ang kopya nito ay nakatago sa pader ng aming lumang tahanan sa Bayancheng. Hinarang ni Wei Chong ang orihinal na sulat ngunit hindi niya nakuha. Ang kopyang ito, malinaw na nakasulat sa liham. Na napansin na ni Su Yuan siya na may nagpapakana ng lihim sa Bayancheng. At pinaghihinalaan niyang ang pagkalason ay may kinalaman sa pakikipagsabuatan ng matataas na opisyal sa kabisera. Binanggit niya ang isang pangalan sa sulat. Hindi maaari. Ang sulat ni Su Yuan Shan. Malinaw kong. Anong malinaw? Hinarang mo ang sulat ng aking ama. Wei Chong, ikaw na mismo ang umamin. Tinanong ni Lord Wei kung bakit gugustuhin ng isang anak ng mga ngalakal. Ang lihim na sining ng Yaozong. Ngayon, ako naman ang magtatanong ng huling katanungang ito. Dahil hindi siya basta-basta anak ng isang mangangalakal. Ang kanyang lolo sa ina ay ang huling tagapagmana ng Yaozong. Ang kanyang ina ay ang lehitimong anak ng Yaozong. Siya ang tunay na tagapagmana ng Yaozong, si Gu Jiaoning. Ang lehitimong dugo ng Yaozong. Hindi siya anak sa labas ng mga ngalakal, kundi ang tunay na tagapagmana ng Yaozong. Ang mga salitang iyan ay ipinagtanggol ng aking lolo gamit ang kanyang buhay at iningatan ng aking ina sa pamamagitan ng isang nasunog na sulat. Ngayong araw, sa wakas ay may isang taong humarap sa lahat upang sabihin ito para sa akin. Sa pamilya ko, ako ay pinagkaaitan at inapi. Itinuring na walang silbi at walang halaga. Akala ko, yon ang tadhana ng isang anak sa labas. Ngunit hindi pala yon ang aking tadhana, kundi may sadyang nagpahirap at nagmaliit sa akin sa loob ng 8 taon. Noong sumiklab ang sunog 8 taon na ang nakalipas, iniligtas siya mula sa naglalagablab na apoy. Nawalan siya ng malay, lito at mahina. Alam ni Wei Chong na hindi siya namatay pero hindi niya ito mahanap. At mas lalong hindi niya alam kung nasa kanya ba ang pamana ng Yaozong. Kaya may isang bagay siyang ginawa. Nagbayad siya ng pilak para suhulan ng pamilya Go upang ang direktang tagapagmana ng Yaozong na ito ay palakihin sa loob ng nakatagong mansiyon bilang isang anak sa labas ng isang mangangalakal. Pinagkaitan siya ng makakain at palihim na binantayan at hindi pinapayagang matuto ng medisina o sining ng paggagamot. At kapag lumaki na siya, maghahanap na lang sila ng kung anong dahilan para palayasin siya ng napakalayo. Ang kasal na iyon na naghatid sa iyo sa malayong hangganan. Iyon mismo ang dahilan na madali nilang nahanap ang ipadala ka sa isang lugar kung saan inaakala niyang hindi ka mabubuhay ng higit sa ilang taon, upang sirain at tapusin ang buhay mo ng ganoon na lamang. Alam ba ng pinuno ng pamilya Go kung saan ako nanggaling? Alam niya. Taon-taon nagbibigay si Wei Chong ng malaking halaga ng pilak sa pamilya Go, na may nag-iisang kondisyon, ang patuloy kanilang kupkupin, nang hindi ka hinahayaang maging tanyag, at hindi ka pinapayagang hawakan ng sining ng paggagamot, at kapag lumaki ka na, ipakakasal ka nila sa napakalayong lugar. Kaya pala ang kasal na iyon na nagtulak sa akin sa hangganan, ay hindi lang plano ni Go Waning, kundi dahil tumanggap ng pilak ang buong pamilya Go, at nagsabuatan silang lahat upang tuluyang itaboy ang isang panggulong pyesa na tulad ko. Hindi alam ni Go Waning ang buong katotohanan. Ipinagkasundo siya sa isang marangal at tanyag na pamilya, kaya masaya kanyang itinulak palayo para sa sarili niyang kapakanan. Isa rin lamang siyang pyesa, isang pyesang kusang loob na nagpagamit. Ipinagbili ako na parang kargamento ng sarili kong pamilya sa loob ng 8 taon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na ito. Sabi mo, anak ka ng Marks ng Zhaoping. Imposible yan. Sa sunog na nangyari 8 taon na ang nakalipas, ako mismo ang sumuri sa mga bangkay. Ang 7 miyembro ng pamilya Go, pati na ang Marks ng Zhaoping na si Lu Heng. 8 bangkay lahat-lahat. Walang labis, walang kulang, eksaktong 8 bangkay. Malinaw na malinaw ang pagkakabilang mo, pero nakalimutan mo. May mga tao sa loob ng tahanan ng mga Go. 7 kasapi ng pamilya Go. Ang aking ama. At ako, nakasama ng aking ama bilang panauhin ng gabing iyon. Ang binilang mo ay ang 8 sunog na bangkay. Ang nakaligtaan mong bilangin ay ang 9 na taong buhay na gumapang palabas sa apoy. 9 silang lahat na nasawi, pati na ang batang naging panauhin. Kumpleto ang mga testigo, pisikal na katibayan, at mga dokumento. Panununog upang magpatahimik ng mga testigo 8 taon na ang nakalipas. Pagbintang at paggipit sa mga tapat na lingkod bayan 3 taon na ang nakalipas. At paglalason upang magasik ng kaguluhan sa buong lungsod nitong nakaraang mahigit kalahating taon. Ang bawat isa sa mga kasong ito ay nagtuturo sa iisang tao, si Wei Chong. Sino pa ang nag-iisip na ang isang Go ay walang karapatang tumayo sa hukumang ito? Inamin niya ang tungkol kay Wei Chong. Inamin niya ang tungkol sa tunay kong pagkatao. Inamin niya ang tungkol sa sunog na iyon. Ngunit sinabi niyang ang 9 na tao na gumapang palabas sa apoy 8 taon na ang nakalipas. Ang nagbuhat sa akin sa kanyang likod palabas sa apoy ay isa ring kabataan. Ginoong Lu, sinabi mo na ikaw ang 9 na taong buhay na gumapang palabas sa apoy. Kung ganoon, nais kitang tanungin, 8 taon na ang nakalipas mula sa sunog na iyon.
Ang nagbuhat sa likod ng isang 12 taong gulang na babae palabas. Ikaw ba yon? Nang gabing iyon, 8 taon na ang nakalipas. Kasama ko ang aking ama bilang panauhin sa pamilya ko. Nang sumiklab ang apoy, namatay ang aking ama sa loob. Gumapang ako palabas sa apoy, na may malalubhang sunog sa 7 bahagi ng aking katawan. Ngunit bago ako tuluyang nakalabas, ang pinakabatang babae ng pamilya ko, ay binuhat ko sa aking likod at sumugod ako palabas sa naglalagablab na apoy. Ibinaba ko siya pagdating namin sa dulo ng eskinita. Hinawakan niya ako at tinanong kung sino ako. Hindi ko sinabi sa kanya ang aking pangalan. Sa halip, binuksan ko ang kanyang kamay. At sa kanyang palad, nagsulat ako ng salitang Dang. Sana'y nagtagpo tayo nang mas maaga. Ikaw pala yun sa simulat sa Paul. Ako yon. Sa loob ng 8 taon, pinaghihintay mo ako ng 8 taon, gayong narito ka lang pala sa bayan sa Hanggon. Nasa tabi ko lang pala kita sa lahat ng oras. Bakit kahit isang salita, hindi mo man lang inamin sa akin? Dahil kung inamin ko sa'yo, magiging target ka ni Wei Zong. Hanggat hindi lumilitaw ang taong nagpasimula ng sunog, hindi ako mangangahas na magpakita sa'yo. Ang kilalanin ka. Ang aminin ng totoo, ay parang pagtulak lang sa'yo pabalik sa nagbabagang apoy na iyon. Noong mga panahong iyon, nasa liwanag ka. Binubuhay ang tigang na lupa upang maging masagana, at unti-unting inyaahon ng sarili mo mula sa putikan. Nasa dilim naman ako. Ako ang nagpautos na ayusin ang bakod sa tabi ng taniman ng gamot. Ako ang nagpadala ng mga tao para paalisin ang mga bastos sa pamilihan. At ako rin ang nagpalinis sa baradong kanal ng tubig. Mula noong araw na pumasok ka sa bayan, hindi kailanman nawala ng bantay sa paligid ng iyong taniman. Nang dambahin ka ng nakamamatay na saksak ng Duan Hanpo, mabuti na lamang at nakarating ako sa tamang oras. Ngayon, ang salarin na nagpasimula ng sunog ay nakaluhod na rito sa bulwagan. Malaya na ang daan. Go Jiaoning, 8 taon na ang nakalipas. Ang ama ko ang bumuhat sa iyo pabalik mula sa lawa. Sa pagkakataong ito, ako naman ang tatayo sa tabi mo. Napakabagal mo kumilos. Patawad. Patawad kung ngayon lang ako dumating. Ang 9 na taong ito, isang 14 na taong gulang na bata, na may 7 sugat mula sa sunog sa katawan. May pasan pa ring ibang tao. Paano naman siya makakagapang palabas doon? Sa tingin mo ba ay imposible? Pero heto ako ngayon, nakatayo sa harap mo. 8 taon na ang nakalipas, nagpasimula ka ng sunog para pumatay ng mga saksi. 3 taon na ang nakalipas, binalangkas mo ang kaso laban kina So at Jiang. At sa nakalipas na kalahating taon, nagpakalat ka ng lason para guluhin ang buong bayan. Kahapon naman, nagpadala ka ng mga mamamatay tao gamit ang Duan Hanpo. Narito ang lahat ng mga saksi at ebidensya. Buo ang mga kasulatan at mga patunay laban sa iyo. Mayroon ka pa bang gustong sabihin? Mga kawal, ang katuwang na ministro ng militar na si Wei Zong. Dahil sa salang pagsunog, paninirang puri, pagpapakalat ng lason, at pagpatay. At sa harap ng napakalinaw na mga saksi at ebidensya, arestuhin siya agad at ipasok sa piitan. Ang paglilitis ng 3 hukuman. Kahit hulihin niyo ako, may mas makapangyarihang tao pa sa likod ko. Kung gaano kalayo ang mararating ng larong ito, hindi mo na dapat alalahanin. Ilayo na siya. Suwan, lumapit ka. 3 taon na ang nakalipas ang kaso ng pakikipagsabuatan sa kaaway ni Su Yuanshan. Matapos ang masusing pagsisiyasat, napatunayang huwad ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil. Inaanunsyo ng korte ng dali na pinapawalang bisa na ngayong araw ang paratang ng pagtataksil laban sa pamilya Su. Lahat ng bintang ay tuluyan ng ibinasura. Ang dangal at magandang pangalan ni Su Yuanshan ay ganap ng ibinalik, at muli siyang mapapabilang sa talaan ng mga dakilang bayani. Suwan, magpasalamat ka sa kaharian para sa katarungang ibinigay nila sa akin. Sabi mo, may iba pa sa likod nito, hindi ba? Hindi siya nagkamali tungkol sa kamay na kumikilos sa dilim. Wala ako sa larong ito. Kung ganoon, ipagpatuloy natin ang laro. Sa pagkakataong ito, sasamahan kitang maglaro. 3 taon na ang nakalipas noong araw na natanggap ko ang balita. Nasa Hilaga ako noon, nagtatrabaho bilang tagabantay ng mga biyaheng kalakal. Naglakbay ako buong magdamag para makabalik. Pero pag uwi ko, wala na ang tahanan ko, wala na ang pamilya ko. Kahit ang plate ng alaala para sa kanila, walang itinira para sa akin. Pumunta ako sa opisina ng gobyerno para humingi ng katarungan. Pero walang nakinig sa akin.
Noong pinuntahan ko ang mga dating tauhan ng ama ko, bawat isa sa kanila, pilit akong iniwasan. Nagpunta ako sa kabisera para magsumbong. Pero kahit sa pinto ay hindi ako pinapasok. Doon ko napagtanto na kung wala kang ebidensya, kakilala o malakas na sandigan, kahit mapatid pa ang litid mo sa kasisigaw, walang makikinig sa'yo. Kailangan ko munang mabuhay. Kailangan ko munang magpalakas at magkaroon ng kakayahan bago ko muling buksan ang kasong ito. Kaya pala naging taga-escort ka ng mga kalakal. Oo. 3 taon. Nag-ipon ako ng salapi, naghanap ng mga kasama, at ng alap ng mga pahiwatig. Pero wala akong napala. Hanggang sa makilala kita. 8 taon na ang nakalipas, tinupok ng apoy ang tahanan mo. 3 taon naman ang nakalipas, binasak ng kawalang katarungang iyon ang aking pamilya. Pero tingnan mo, ang mga bagay na hindi kayang tupukin ng apoy ay muling sumibol. At ang mga hindi nila kayang supulan ay muli nang nakatayo ngayon. Ang laban na ito, sabay nating ipinagwagi. 4. Si Wei Chong at Suji ay arestado na at dadalhin sa magkasamang paglilitis ng 3 hukuman. Karamihan sa mga kasabwat sa kanlurang bahagi ng lungsod ay pinilit at kinaladkad lamang sa gawaing ito. Ipatupad ang batas ng tama at huwag nang palawakin pa ang investigasyon. Hindi ko tinutukoy ang mga alipors na yon. Nasaan ang pamilya ni Wei Chong? Sinira niya ang buong pamilya ko. Noong mapagbintangan ng walang sala ang iyong ama noon. Ano ang pinakamasakit sa lahat? Ang magdusa ng walang kasalanan. Buong buhay na naging marangal at tapat si General So. Pero sa huli, pinagbintangan pa rin siyang nakipagsabuatan sa kaaway. At nadamay ang buong pamilya niya. Kung gagawin mo rin ang parehong bagay ngayon, makakaharap mo ba siya ng may dangal? Hahatulan si Shingen sa ilalim ng batas. Ngunit si Wei Chong mismo ay kailangang mahatulan hanggang sa huli. At hindi siya makakaligtas. Sa korte ngayong araw. Binanggit mo na ang aking lolo sa ina ang tagapagmana ng sekta ng medisina. Ngunit hindi mo binanggit ang tatak ng medisina. Alam mo naman na ang tatak ng medisina ay iniwan ng aking ina. Sinabi niya na ang sunog noong 8 taon na ang nakakaraan ay may layuning agawin ang tatak ng medisina sa kamay ng aking lolo sa ina. At ang katotohanan ay nakatago sa bagay na iniwan niya sa akin. Nahanap ko na ito sa loob ng munting hurno ng medisina na iniwan sa akin ng aking lolo. Sa pinakailalim ng bukal ng espiritu ay may nakaukit na inskripsyon ng sekta ng medisina. Iyon pala ang tatak ng medisina. Kaya nitong gisingin ang nawawalang sinaunang sining ng sekta ng medisina. Kaya ko ring muling buhayin ang mga halamang gamot na naglaho na. Hindi ito dahil sa aking talento, kundi dahil hawak ko ang tatak na ito. Kaya naman hindi ko ito binanggit sa korte ngayong araw. Bakit hindi mo binanggit? Mapatutunayan nito ang aking pinagmulan, at mapatatahimik ang bibig ng lahat. Ngunit kapag isiniwalat sa publiko ang tatak ng medisina, hindi ka na lamang magiging isang mayaman na magsasaka, o ang direktang tagapagmana ng sekta ng medisina. Magiging target ka ng lahat para agawan. At tiyak na ganoon din ang gagawin sa iyo ng mga taong nasa likod ni Wei Chong. Mas mabuti ang kasalukuyan mong katayuan ngayon, dahil hindi nito mag-uudyok sa iba na patayin ka. Inaalala mo ako. Mas malayo ang iniisip mo kaysa sa akin. 8 taon ko na itong pinag-iisipan, upang matiyak na ligtas at matatag ang ating bawat hakbang. Noong buhatin mo ako palabas sa sunog 8 taon na ang nakakaraan, napakabata mo pa noon, 14. 14 na taong gulang ka lang at 7 bahagi ng katawan mo ang nasunog. Noong mga panahong iyon, nagpasya ka ng imbestigahan ng lahat ng ito, hindi ba? Noong 14 na taong gulang ako, isang bagay lang ang pinagpasyahan ko ang panatilihin kang buhay. Ang natitira, dahan-dahan ko na lang naunawaan habang lumilipas ang panahon. Ikaw talaga. Nakakainis ka talaga. 8 taon kang nanahimik. Sinarili mo ang lahat ng pasanin. Naitayo na ang bakod, nailagay na ang mga lihim na bantay, nailatag na ang daan. Pero kahit isang salita, wala kang sinabi sa akin. Kung sinabi ko sa iyo, kikilalanin mo ako. At kapag kinilala mo ako, mapapahamak ka. Ibig bang sabihin, hindi ka na natatakot ngayon? Ang mga pinakawalan ay nasa kulungan na. Wala na akong dapat ikatakot. Nga pala, bago ako umalis, may narinig akong balita tungkol sa kapatid mong babae. Inalis na ng pamilyang Go ang pangalan niya sa kanilang angkan. Kahit ang marangal na pamilya ng Jinjong, wala nang gustong makisalamuha sa kanya. Nakiusap siya sa iyo noon sa pamamagitan ng ibang tao. Ngunit hindi mo siya hinarap. Balita ko, pumunta siya sa isang malayong kamag-anak sa labas ng lungsod. Para magborda at doon maghanap buhay. Pamboborda. Noong tinatawanan kanya mula sa likod ng kurtina habang nagpapakamatay ka, marahil ay hindi niya naisip na darating ang araw na kakailanganin niyang umasa sa sarili niyang karayom at sinulid para lang makakain. Sa wakas, natutunan na rin niyang umasa sa sarili niya. May kanya-kanya na tayong buhay. Ang isa ay nagpunla ng pag-asa sa buong mundo, at ang isa naman ay sa wakas ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Tapos na ang gulo sa kabisera. Ngunit ang utak sa likod ni Wei Chong ay hindi pa natin nailalantad. Subalit pagkatapos ng araw na ito, mananahimik
Tumahimik muna siya ng ilang panahon. Kung ganoon, samantalahin natin ang pagkakataong ito para bumalik sa bayan sa hangganan. Bakit pa tayo babalik doon? Lutas na ang kaso. Lutas nga ang kaso. Ngunit hindi pa tuluyang nakakabawi ang bayan. Marami pang dapat ayusin at pamahalaan. May mga may sakit pang dapat gamutin. At ang mga ruta ng kalakalan ay kailangan pang buksan muli. Ang bayan sa hangganan ay binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay, pa isa-isang pagbubungkal. Tapos na ang mga alitan sa kabisera. Kailangan ko nang bumalik para asikasuhin ang aking bukid. Sasamahan kitang bumalik. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na, naghihintay pa sa akin ang ruta ng kalakalan ko. May ipinadalang balita si General Wei Chong. May laso ng tubig sa balon. Iyon na ang huli niyang alas. Anong lason? Ang lasong Du Chansan. Isang sinaunang lason na 60 taon nang nawala. Kapag nailunok at hindi nagamot sa loob ng 4 na oras, wala nang pag-asa silang mabuhay. Kaya mo bang gamutin? Iisa lang ang lunas, ang halamang siyam na guhit ng dugo. Pero 60 taon na itong naglaho sa mundo. Mas matagal pa kaysa sa lasong Chiyu Ching. Mayroon ako niyan. Pumusta si Wei Chong na walang sino man sa mundo ang makakagamot sa lasong ito. Nagkamali siya ng pusta. Mayroon nga ako, pero kailangan itong ihanda at ilaga sa mismong sandaling ito. Hindi na niya kakayaning maghintay kahit sa sandaling oras na iyon. Ipinagkatiwala na sa akin noon ang buhay ng taga-timog ng lungsod. Hindi sapat ang gamot lang. Gagamitan ko siya ng akupuntura para dugtungan ang buhay niya. Suwan, magpainit ka ng tubig. Luting Yuan, ipunin mo rito ang lahat ng Nolason. Bilis. Huwag ka nang magtanong, wala na tayong oras. Nailigtas nating lahat ang 7 o 8 kataong iyon. Sa pagkakataong ito, walang naiwan kahit isa. Naisipan nga niya ang tanyag na lason mula 6 na taon na ang nakalipas. Pero hindi niya inaasahang mapupunta ito sa mga kamay ng isang simpleng magsasaka na may hawak na mga bagay na hindi man lang niya maiisip. Sa loob ng 8 taong ito, ang tanging nakaligtaan niya ay walang iba kundi si Zhao Ning. Anak, narito si ama para makita ka. Dumating ang kagalang-galang na si Ginoong Go sa bayan sa hangganan. Anong kailangan ninyo? Anong Ginoong Go? Tawagin mo akong ama. Naparito ako para iuwi ka. Asawa ka na ngayon ng emisaryo ng imperyo. At ikaw pa ang natatanging tagapagmana na nagdala ng karangalan sa ating pamilya. Dahil sa napakalaking karangalan na nagawa mo, punong-puno ng karangalan ng pamilya Go ngayon. Pinag-usapan na namin ito ng ating angkan. At ibabalik ko na ang iyong marangal na katayuan bilang lehitimong anak ng ating pamilya. Para pagtakpan ng sakit at magsimula muli, huwag na. Anong Ginoong Go? Ang kwentahan sa pagitan nating dalawa. Inimbestigahan na yan ng Dali Temple para sa akin. 8 taon na ang nakalipas mula noong sunog na iyon, alam mo namang ako ang tunay na tagapagmana ng ating angkan. Kinuha mo ang pera ni Wei Chong at pinalaki ako na parang isang anak mayaman ng mga ngalakal. Habang paulit-ulit mong sinasabi na bawal kong pakialaman ang medisina para habang buhay akong hindi makataas ng aking ulo. Zhao Ning. Isang malaking pagkakamali lang ito. Noong araw ng kasal mo, ang pintuan ng pamilya Go ay saradong-sarado at walang kahit isang tao ang lumabas para maghatid sa akin. Isang pagkakamali rin ba yon? Ginamit mo ako para makakuha ng pera sa loob ng 8 taon. Para lang may kasal sa magandang pamilya si Go Wanning. Ngayong napatunayan ko nang wala akong sala at nakagawa ng kabutihan. Babalik ka para kilalanin akong muli. Hindi anak ang nais mong kilalanin, kundi ang asawa ng Imperial Commissioner, ang tunay na tagapagmana ng pamilya. At ang karangalan na gusto mong idikit sa mukha ng pamilya Go. Zhao Ning, ang nakaraan ay nakaraan na. May mga pinagdaanan din si ama. Basta't bumalik ka lang sa listahan ng ating angkan. Ginoong Go, ang tanging kaya mong ibigay ay titulo. Ang hindi mo kayang ibigay ay ang aking kakayahan. Hindi ko kailangan ng iyong titulo. May sarili akong kakayahan. Ibigay mo na lang ang katayuan ng pagiging tunay na anak sa mas nangangailangan nito. Mabuti ang kalagayan ko rito. Mayroon akong mga taniman at lutuan ng gamot. At mayroon akong buong lungsod na nagtitiwala sa akin. Ang mga bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa pangalang nakasulat sa rehistro ng inyong angkan. Bawiin mo na ang mga regalo mo. Hindi ko kailangan ng mga yan. Zhao Ning, huwag mong kakalimutan na ang dugong dumadaloy sa mga ugat mo ay dugo ng pamilya Go. Dugo ng pamilya Go. Naubos na at natuyo na noong sunog na nangyari 8 taon na ang nakalipas. 8 taon na ang nakalipas sa araw ng aking kasal. Ang pintong ito ay isinarado ninyo ng mahigpit sa akin. Kaya ang pagsasara ko ng pinto ngayon ay itinuturing kong kabayaran para sa kanila.
Tingnan mo ang mukha niya, mas mapait pa sa ampalaya. Hindi siya nahihirapan, sadyang hindi niya lang inaasahan na hindi ko ito tatanggapin. Tama lang na tinanggihan mo, noong itinaboy ka nila noon. Bakit hindi nila naalala na ikaw ang tunay nilang anak? Yao Zong, hayaan mo na. Hindi na ito karapat-dapat pang pag-usapan. Ang dangal niya ay sarili niyang usapin. At ang sarili kong buhay ay sa akin naman. Gu Zonning. Ang pinakadakilang kakayahan mo sa buong buhay mo ay hindi kung ano ang mahalaga, kundi ang hindi pagtanggap ng limos mula sa kahit kanino. Ang katanyagan ay ibinibigay ng iba, ngunit ang kakayahan ay pinaghihirapan para sa sarili. Sa buong paglalakbay ko, hindi kailanman ako tumanggap ng limos ng iba, at lalong hindi ko gagawin iyon sa hinaharap. Noong pumasok ako sa lungsod na ito 6 na buwan na ang nakalilipas, isa itong lungsod kung saan kahit damo ay ayaw tumubo. Dahil ayaw nila sa hirap dito, itinulak nila ako papasok. Pero ngayon, muli na itong nabubuhay. Ang sunog 8 taon na ang nakalilipas, ay tumupok sa aking tahanan. Ngunit ang aking apelyido at pinagmulan ay hindi kailanman matutupok ng apoy. At sa bawat bangkal ng lupa, unti-unti ko itong itinanim muli. Lu Chaoning, nakabalik na ako. Bukas na ang ruta ng Kalakalan, bukas na. Ang mga kahel mo noong Hulyo, pinag-aagawan ng 3 katabing lungsod. Maganda ang napagkasundo ang presyo, hindi tayo lugi. Nalinis na ang pangalan ng pamilya So sa kanilang kaso. At naitala na rin ang mga parangal ng iyong ama. Bakit ka pa nagpapatakbo ng ruta ng Kalakalan? 3 henerasyong binantayan ng aking ama ang hangganan. Kaya ako naman ang magbabantay sa rutang ito ng Kalakalan na bumubuhay sa lungsod sa hangganan para sa kanya. Sino ang mangangahas na manggulo? Iba na ito kumpara nung una kang dumating, hindi ba? Iba na nga. Mataas na ginang, 3 buwan ka nang nagpapakapagod. Pakaingatan mo rin ang iyong sariling kalusugan. Inumin mo ito, kahit mabuti ang iyong pakiramdam. Noon ay iniligtas mo ang matandang butong ito sa pamamagitan ng isang mangkok ng gamot. Ngayon naman ay ibinabalik ko sa iyo ang isang mangkok. Ang gamot ni Mang Son ay napakapait pa rin tulad ng dati. Hindi ba't ang mabuting gamot ay sadyang mapait? Mataas na ginang. Alam mo ba kung ano ang itinatawag sa iyo ng mga tao sa lungsod ngayon? Bakit nga ba binibini ng halamang gamot ang tawag nila sa iyo? Mas mahalaga ang ibinibigay ng mga mamamayan kaysa sa anumang opisyal na gantimpala. Ang posisyon bilang punong manggagamot sa Gisling Hall ni Tio Son ay palaging nakareserba para sa iyo. 3 taon pa lamang mula nang umalis ako sa kanluran ng lungsod. Akala ko ay habang buhay na akong mananatili rito sa Hilaga. Sa sira-sirang bahay na yon, mayroon pa palang nakakaalala sa akin. Hindi lang dahil naaalala ka nila, kundi dahil kailangan ka ng buong lungsod na ito. Kung ganoon, magpapatuloy ako sa pagbabantay rito. Ina, may ipinapadala ang aking ina para sa inyo. Hindi naman ganoon ka-espesyal ang niluto sa kusina. Ina, kayo pa mismo ang nagdala rito. Sana ay ipinautos nyo na lang ito sa mga katulong. Ngunit ninais kong ako mismo ang mag-abot nito sa iyo. Noong araw na pumasok si Zhang Ning sa pamamahay na ito, may sinabi ako sa kanya, huwag mong ituring ang sarili mo na isang malaking tao. Naaalala ko pa ang mga salitang iyon. Doon ako nagkamali sa pagkilala sa iyo. Ang narating ng lungsod na ito ngayon ay dahil sa bawat binhing itinanim mo gamit ang sarili mong mga kamay. Hindi ko man ito sinasabi ng hayagan. Ngunit batid ko ito sa aking puso. Sa mga susunod na araw, kapag naging napakaabala mo at hindi mo nakayanin, utusan mo lang ang sino man sa mga tauhan dito sa mansyon. Kung sino man ang manggahas na magpakita ng masamang ugali sa iyo, hindi mo na kailangang hintayin pa sila or ako na mismo ang kakausap sa kanila. Bakit hindi ka pa bumalik doon para magbunot pa ng ilan? Hindi ko kasi ito naasikaso nitong mga nakaraang araw. Nagsitubuan na naman ang mga ligaw na damo. Marunong ka bang magbunot ng damo? Hindi. Pero dahil ginagawa mo ito, gagawin ko na rin. Sa ganyang paraan mo ng pagbunot, baka pati ang mga usbong ng gamot ay mabunot mo rin. Dito mo hawakan sa may ugat. Ayan, ganyan nga ang tama. Jiaoning, marami na akong nakitang naghahangad na tumayo sa rurok ng tagumpay, ngunit ikaw ang kauna-unahang nagtiyagang magbungkal sa pinakamababang bahagi ng lupang tiwangwang upang gawin itong sarili mong rurok. Noon, iniligtas kita at binuhat palabas sa naglalagablab na apoy. Ngayon naman, ikaw naman ang nagdala sa akin dito sa loob ng palasyo. Tigilan mo nga ang ganyang mga mabulaklak na salita. Hindi kasali ang ginawa mo bago matapos ang pagbubunot ng damo. Ito ang bago. Sa pagkakataong ito, ako ang magpapakasal sa iyo. Hindi ito tulad ng mga walang kwentang kalokohang laganap sa paligid. Kahit pa ipambayad ka sa utang, o maging pansamantalang asawa ka man, ang pinapakasalan ko ay ikaw mismo. Payag ka ba?
8 taon mo munang inayos ang bakod bago mo sinabi sa akin ang mga salitang iyan. Oo nga, napakabagal mo talaga. Kung ganoon, anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa susunod, bilasan mo naman ang kilos mo. Kayong dalawa, nakayuko sa lupa habang nagbubunot ng damo. Ito ba ang sinasabi ninyong romansa sa ilalim ng buwan? Tumahimik ka nga, Guzoning. Napatubo mo ang buong lungsod na ito mula sa lupa. Hindi ko ito ginawa ng mag-isa, no. Isama mo na rin ako riyan. Sige, aalis na ako. Kailangan ko pang maglakbay bukas. Mag-iingat ka sa daan. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Iniiwasan nila ang lugar na ito dahil napakahirap ng buhay rito. Sinasabi nilang kahit damo ay hindi mabubuhay rito. Kaya itinulak nila ako rito upang mag-isa. Ngunit hindi ako nabuhay na umiiyak, at hindi rin ako nabuhay na may galit sa mundo. Kinuha ko lang ang lupang tigang na iyon na ayaw ng lahat, at sa bawat hampas ng aking asarol, ay pinatubo ko ito upang maging sarili kong kaharian. Ang taong nagpasabi sa akin na maghintay sa gitna ng apoy, ay hinintay ko ng 8 taon. Ngunit sa 8 taon na iyon, doon ko lang lubos na naunawaan, na hindi ko kailanman hinintay na may magligtas sa akin. Ang totoo, hinihintay ko ang aking sarili, na baguhin ang tuyong lupa sa ilalim ng aking mga paa, at gawin itong isang tahanan na hindi na muling hahamakin ng sinuman. Ang halaga ng isang tao ay hindi kailanman nagmumula sa posisyong ibinigay o ipinaubaya ng iba sa kanya, kundi sa pagtayo mo sa mismong lupang pinaghirapan mong patubuin gamit ang sarili mong mga kamay, kung saan ang lahat ng mga taong nanghamak sa iyo noon ay mapipilitang tumingala at tanggapin na ikaw ang nagwagi. Nagwagi ka ng buong linis at walang alinlangan. Ang misteryosong kamay sa likod ng lahat ng ito ay hindi pa natin nahuhuli ngayon, ngunit darating ang araw na makakaladkad din natin sila palabas bago dumating ang araw na iyon. Sasamahan kitang magbungkal ng lupa. Ang tigang na lupa ay gagawin nating sarili nating kaharian. Ang kamay na nagbigay buhay sa akin. Sa wakas, nahawakan ko na. Tatatahakin nating landas. Sabay natin itong lalakbayin.